Matagal nang napapanaginipan ni Basilio ang tungkol sa matandang babae. Lagi itong nagpapaalala sa kanya na kahit na kailan, wag na wag niyang papaslangin ang aswang na may isang pakpak. Ngunit dahil sa isang pangyayari, ang panaginip na yun ay makakalimutan niya. Dahil pinatay ng aswang na yun ang kanyang matalik na kaibigan. Sa tulong ng pagiging manunugis at antingero niya, napatay nga niya ang nilalang. Pero ang hindi niya alam, may taglay palang sumpa ang aswang na yon. Na kung sino man ang makakapaslang sa kanya ay magiging aswang na rin. Walang nagawa si Basilio nang masalo niya ang sumpa. Tuluyan siyang naging ibang nilalang. At bago pa malaman ng mga kasamahan niya ay umalis na siya roon. Nagsimula siyang mamuhay ng tahimik. Pero hindi niya inakala na ang pagiging aswang pala niya ay magagamit pa rin niya sa kabutihan. Ngunit ano nga kaya ang gagawin ng kanyang mga kasamahan sakaling malaman ng mga yun na siya pala ay isa ng aswang? Matanggap kaya siya ng mga yun o mas piliin ng mga kasama niya na paslangin siya dahil isa na siyang halimaw? Maging isang ganap na antingero pa rin kaya ang binata? Gayong unti-unting nangingibabaw sa kanya ang pagiging aswang. Ano nga kaya ang mangyayari sa buhay niya sa oras na lumabas na ang katotohanan? Bata pa lamang si Basilio ay lagi na niyang nakikita ang matandang babae sa kanyang panaginip. Noong una, hindi pa niya maintindihan kung bakit siya binibigyan nito ng babala. Hanggang sa siya ay magbinata. Tuluyan na niyang nalaman ang dahilan. Hindi niya maaaring paslangin ang isinumpang aswang dahil kapag ginawa niya yon, mapapasa kanya ang sumpa. Pero heto siya ngayon, hinahabol ang aswang na isa lamang ang pakpak. Ang aswang na siyang pumaslang sa kanyang matalik na kaibigan na si Martin. Galit na galit ang binata. Ang tanging naiisip niya lamang ay maiganti ang kanyang kaibigan. Nawala na sa isipan niya ang mga paalala sa kanya na matanda sa panaginip. Sarado na ang kanyang utak dahil sa magkahalong lungkot at galit. Harapin mo ko! Huwag kang duwag! Paulit-ulit niyang inuudyukan ng aswang na huminto. Pero kahit na anong gawin niya, wala yung ibang ginagawa kundi ang tumakbo ng tumakbo. Nang makarating na sila sa ilog na malakas ang agos, napatigil na ang aswang. Tila ba alam na rin ito na wala na itong tatakbuhan. Hindi na rin naman makagapang o makalundag ng maayos ang aswang dahil marami-rami na rin itong tama. Katapusan mo na ngayon! Pagbabayaran mo ginawa mo sa kaibigan ko! Inihanda na ni Basilio ang kanyang mahabang espada na pamana pa sa kanya ng kanyang lolo. Ramdam na rin ng binata ang nakikiisa niyang anting-anting. Marahan siyang lumapit sa halimaw, pero hindi man lang niya nakitaan ng kahit na kaunting takot ang aswang. Uubusin ko kayo mga salot kayo! At ikaw ang uunahin ko! Winasiwas na niya ang espada. Tumalon siya patungo sa harapan ng aswang at saka itinarak ang espada sa bandang ulo ng kalaban. Hindi na umilag ang aswang. Pero nagtataka ang binata kung bakit niya nakitang nakangiti yun. Para bang masaya pa ang aswang sa kanyang pagkamatay. Nangugutin na ni Basilio ang espada, pinagtatataga niya pa yun ng maraming beses sa katawan. Nang magsawa na ay sa kanya siniliban yun ng apoy. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Na kahit napatay na niya ang aswang, hindi pa rin makontento ang kalooban niya. Marahil dahil ito sa ideyang kahit na anong gawin niya, hindi na maibabalik pa ang buhay ng kanyang kaibigan. Bagsak ang balikat ni Basilio na makabalik na siya sa kanilang baryo. Duguan ang kanyang buong katawan. Tulala habang hawak-hawak ang espada. Napadaan pa siya sa burol ni Martin. Lahat ng tao roon ay natakot nang makita ang itsura niya. Ngumiti lang siya ng bahagya. Nilagpasan niya na lang ang bakuran na yon nang biglang habulin siya ng isa pang binata. Ang kapatid ng kanyang matalik na kaibigan, si Benji.
Basilio! Huminto siya at walang ganang humarap. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka duguan? Ano ginawa mo? Wala na. Tapos na. Napatay ko na ang aswang na pumaslang sa kuya mo. Pero hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maunawaan ang sarili ko. Bakit ganito? Bakit hindi ko magawang makontento? Bakit mabigat pa rin ang kalooban ko? Ang akala ko, kapag naipagiganti ko na siya, gagaan ang pakiramdam ko. Pero saka ko lang napagtanto na kahit gawin ko ang lahat, hindi na pala babalik si Martin. Hindi na napigilan ng binata na mapahagulgol ng iyak. Sumabay pa ang pagbuhos ng ulan. Kasalanan ko lahat ng ito eh. Kung hindi ko lang sana sinabi sa kanya na aalis ako, hindi na sana siya nagpumilit na sumama. Kasalanan ko kung bakit siya namatay. Wala naman sumisisi sa iyo eh. Kahit ang buong pamilya namin, hindi ka naman namin sinisisi. Alam namin kung gaano kayo kalapit ni Kuya sa isa't isa. At naiintindihan namin kung bakit kanya gustong samahan ng oras na yun. Kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Basilio. Kung nakikita ka lang ni Kuya ngayon, nako, baka mas lalo lang siyang malungkot. Benji, pinangako ko sa ngalan ng kuya mo at ng matalik kong kaibigan, uubusin ko ang mga aswang na yan. Hindi ako papayag na mawala ako sa mundo nang hindi sila nauubos. Tatanda mo ito palagi. O sige na, magpahinga ka na muna. Hindi ka rin magtatagumpay sa gagawin mo kung magulo pa rin ang iniisip mo. Sige. Maraming salamat ha. Umuwi ka na sa inyo. Nagpaulang ka pa. Naglakad na ang binata patungo sa bahay nila. Pagdating niya roon, nakita niya ang pinsan niyang si Marco. Nakasilong ito sa tapat ng lutuan nila sa bakuran. Ang binatang ito ang kasama na niya mula pa nung iwan siya ng kanyang mga magulang. Para bang naging kapatid na rin niya ito. Oh, bakit ka naman nagpaulan? Baka mamaya niya magkasakit ka pa eh. Mas lalo ka lang walang magagawa niyan, bahala ka. Hindi, ayos lang ako. Naligo na rin ako sa ulan para matanggal yung mga dugo. Ha? Mga dugo? O bakit? May sugat ka ba? Nakita ko na rin kanina yung aswang na isa ang pakpak. Yung pumatay kay Martin. Pinatay ko na siya. Siniguro kong patay na siya at sinunog ko pa ang buo niyang katawan. Kumusta naman? Ayos ka na ba? Umiling lamang si Basilio. Alam niya sa sarili niya na hindi pa rin magaan ang kanyang pakiramdam. Kapag iniisip niya ang nangyari, parang naaalala lang niya kung papaanong napahamak ang kaibigan niya dahil sa kanya. Huwag mo na kasing madaliin yung paghilom, insan. Lahat ng bagay sa mundong ito, mayroong proseso. Lalo na ikaw, pinagdaraanan ka. May mga bagay na kahit bigyan mo ng ganti, hindi mo kaagad makukuha ang ginhawa. Kasi minsan, kailangan nating ipaubaya sa panahon, sa oras. Hinawakan siya ng kanyang pinsan sa balikat at tinapik-tapik. Ngumiti na lamang siya ng pilit at saka pumasok sa loob para makapagpalit ng suot. Mga ilang sandali lang, magkaharap na rin sila sa lamesa para maghapunan. Bakas pa rin sa mukha niya ang labis na lungkot. Nakaramdam naman ng awa ang lalaking si Marco. Ito kasi ang unang pagkakataon na nakita niya ang pinsan na talagang lugmok. Kailan ba daw ang libing? Sa Sabado. Ano, sasama ka ba? Sa libing? Ayoko ka. Hindi, joke lang. Sa pakikipaglibing? Oo naman oh. Kaibigan ko rin naman si Martin eh. Insan, pagkatapos may libing ni Martin, baka madalas na akong wala rito sa bahay. Oh, bakit naman? Papapadalas ako sa kampo. Magsasanay ako palagi. Para kapag nakaharap ko na yung mga lintik na aswang na yan,
kakayanin ko silang ubusin lahat. Bakit? Hindi pa ba sapat yung anting-anting mo? Hindi ko alam pero parang umihina na siya eh. Humihina? Paano humihina? Naramdaman ko siya kanina. Parang kakaunting lakas lang yung binibigay niya sa akin eh. Eh baka naman kasi insan, ayaw niya ng ginagawa mo. Nang alin? Napaslangin ng aswang? Nalamunin ka na lang ng galit at pagiganti. Nanahimik sandali si Basilio at sumubo na lang muna ng pagkain. Bumuntong hininga ito at saka tumingin ulit ng seryoso kay Marco. Naalala mo yung panaginip ko na lagi kong kinukwento sa'yo? Oo, bakit? Sabi sa panaginip ko, di ba? Huwag kong papatayin yung aswang na isa lang ang pakpak. Kasi kapag pinatay ko yon, magiging aswang din ako. Ay, oo nga no. Eh teka, aswang ka na rin ba? Eh di ba isa lang yung pakpak na napatay mo? Tingin ko, wala namang ibang kahulugan yung panaginip na yun eh. Kasi tingnan mo, ilang oras na nakakalipas. Patino pa rin naman ako. Walang problema. Walang kahit na anong bahid ng aswang. Eh kung normal na panaginip lang yun, bakit naman paulit-ulit? Eh di ba bata ka pa nung napapanaginipan mo yun? Oo, pero tingin ko, sa sobra kong pagkahilig sa mga anting-anting, baka yun yung naging epekto. Alam mo naman na bata pa lang ako, lapitin na ako ng mga elemento, di ba? Baka ganun nga lang ang nangyari. Ewan ko. Pero mas maganda na rin siguro kung sigurado tayo. Ano kaya kung kausapin natin si Mang Narciso tungkol dyan para malaman natin kung may silbi ba yung panaginip mo sa katauhan mo? Wag na, aabalahin mo pa yung matandang yun. Alam mo naman ang sungit-sungit nun sa akin eh. Eh ikaw naman kasi, bakit mo naman kasi siya inagawan ng peanut butter sa bakery dati? Yan tuloy, hanggang ngayon galit pa rin sa'yo. Bata pa ako nun eh. Diyos ko naman oh. Hanggang ngayon, 24 na ako, ganun pa rin siya. Insan, alam mo, may mga tao kasing talagang tinatandaan yung mga kasalanan na nagagawa sa kanila kahit maliit o malaki man. Pabayaan na natin si Mang Narciso. Kung ano man tong panaginip ko, ang mahalaga, hindi naman ako naging aswang. At hindi ako magiging ganun. Dahil ako mismo ang papas lang sa kanila. Eh di sige, sabi mo eh. Makalipas ang ilang araw, dumating na rin ang araw ng libing ng kaibigan ni Basilio. Lahat ay nakasuot ng kulay itim. Maririnig ang bawat iyakan. Pero si Basilio, isang tahimik na pagtangis lamang ang nagagawa niya. Kahit pagod na ang damdamin niya, hindi pa rin nauubos ang kanyang luha. Parang tunay na kapatid na niya kasi si Martin. Kaya hindi niya lubos matanggap na sa maagang panahon nawala ang kanyang matalik na kaibigan na naging sandalan na rin niya sa lahat ng problema niya. Tanghali na makarating na sila sa sementeryo. Ilang sandali lang ay tuluyan nang ibinaon sa lupa ang lalaking si Martin. Muling bumuhos ang iyakan. Habang tinatabunan ng lupa ang kanyang kaibigan, mas lalong naramdaman ni Basilio na wala na talaga ito. Naramdaman na lamang niya ang kamay ni Marco na hinahagod-hagod ang likod niya. Nahihirapan na rin kasi siyang huminga. Pinipigil niyang hindi humagulgol. Pero mas lalo lang sumisikip ang kanyang dibdib. Mga ilang sandali pa, hindi na niya kinaya. Umalis na siya sa kalagitnaan ng pagtabo ng lupa sa kaibigan niya. Agad namang siyang sinundan ni Marco para damayan siya. Hindi ko na talaga mapapatawad ang mga aswang na yan. Lahat sila uubusin ko. Uubusin ko ang mga salot na yan. Habang sinasabi ni Basilio ang mga bagay na yon, ay meron silang nakitang matandang babae na nakatingin sa kanila. Nasa kabilang bangketa ito. Sa hindi malamang dahilan, napatigil si Basilio sa pag-iyak. Sumeryoso ang kanyang mukha at tumingin sa matanda. Oh, insan, bakit? Yung matanda,
Agad-agad na lumapit si Basilio dala ang malaking bato. Pero dali-dali namang naglakad ang matanda. Mabilis yung naglakad hanggang sa makalayo na ito at mawala nang lumiko ito sa isang kanto. Oh, nasaan isang yun? Bakit mo ba kasi nahabol yun? May utang ba yun sa'yo? Aswang yun. Ha? Aswang? Sigurado ka ba? Tingin mo talaga hahabulin ko siya na dala ang batong ito kung hindi ako sigurado? Aswang siya. Ramdam na ramdam ko. Hindi ako pwede magkamali. Kung aswang siya, ano naman ang ginagawa niya rito? At bakit kung makatingin siya sa atin kilala niya tayo? Bakit ba ako tinatanong mo? Hindi ko nga rin kilala yung matandang yun eh. Binitiwan na lamang ng lalaki ang hawak-hawak niyang bato at saka bumalik na lamang. Pagdating nila ay tapos na ang libing. Pero hinintay sila ni Benji. Basilio, kunin mo to. Nung gabi bago kayo umalis, binigay to sa akin ni Kuya. Ginawa niya to para sa'yo. Sabi niya, ibigay ko sa iyo to kapag may nangyaring masama sa kanya. Teka, ibig mong sabihin, parang alam na ng kuya mo na may mangyayaring masama sa kanya, kaya niya binigay sa iyo yan? Yun nga rin ang iniisip ko eh. Kaya nga nagtaka rin ako kung ano ba ang nasa loob ng garapon na to. Ang sabi kasi sa akin ni Kuya, kahit na anong mangyari, si Basilio lang daw ang makakagamit nito eh. Walang sinabi sa akin si Martin tungkol dito. Pero maraming salamat at ibinigay mo to sa akin. May sinabi pa sa akin si Kuya. Tungkol saan? Tungkol sa mga aswang. Ang sabi niya, marami daw mga aswang sa atin. Pero hindi lang daw natin alam kasi nagtatago sila sa anyong tao. Karamihan daw sa mga yun, hindi na nararamdaman ng langis ng lana. Ano mong ginagawa ni Martin at bakit parang ang dami niyang alam? Wala naman akong kinuwento sa kanya tungkol sa mga aswang Bago siya mawala, ilang gabi na rin namin napapansin si Kuya na lumalabas siya ng gabi. Nung una, akala ko nga kasama mo siya palagi. Hindi rin naman pala. Baka may nalaman si Martin na hindi dapat, kaya siya inatake ng aswang. Kaya kahit na sumama siya sa'yo o hindi nung gabing yon, mangyayari pa rin talaga kung ano mangyayari. Punteriya pa rin siya ng mga aswang. Ay nako, wisit ng mga aswang to Ano kayang pinaplano nilang gawin? Marco, mauna ka na muna sa bahay Didiretso ako sa kampo. Sasabihin ko sa mga kasama ko kung ano yung mga nalaman natin. O sige, umuwi ka kagad kasi magluluto ako. Tumango na lang ang lalaki at dali-dali ng pumara ng tricycle. Mga ilang sandali lang ay nakarating na rin naman siya sa kanilang kampo. Hindi naman yun malayo. Pwede namang lakarin mula sa sementeryo. Pero dahil kating-katina ang bibig ni Basilio na ipaalam kay Mang Dennis ang nangyari, nagmadali na siya. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo, Basilio? Napatanong na lamang sa kanya ang matandang manunugis nang sabihin niya ang tungkol kay Martin. Ipinakita rin niya ang garapo na may laman na itim na bato. Sigurado ako, Mang Dennis. Itong batong ito, nakuha ni Martin to sa mga aswang. Pero hindi naman ito yung bato na nilulunok nila. Kaya hindi ko alam kung anong meron sa bato na to Naiintindihan kong nararamdaman mo kung bakit gustong-gusto mong maubos ang mga aswang. Pero Basilio, kailangan natin ng matibay na ebidensya na talagang marami nga sila rito. Alam mo naman na gabi-gabi naroon ang mga manunugis at antingero. Pero wala naman silang nakikita. Yang pumas lang sa kaibigan mo, ligaw na aswang lang yan. Isa lang ang pakpak Kaya baka galing pa ng karating probinsya yan na tumakas lang doon. Maniwala kayo sa akin. Hindi naman magsasabi ng ganun si Martin kung wala lang, di ba? Hindi nagawa ng kwento yun. Malakas ang kutob ko na meron siyang nalaman. At yun ang naging dahilan kung bakit siya pinaslang ng mga aswang. Bukod sa nalaman niyang maraming ang aswang, ano pa nalaman niya? Wala na, di ba? Anong gagawin natin sa impormasyon na maraming aswang? Wala rin. Dapat, kung meron talagang nalaman ng kaibigan mo, detalyado niyang masasabi. Pero wala naman, di ba? Kaya naman Basilio, ikalma mo sarili mo.
Nakataya ang buhay ng lahat ng kasamahan natin kaya hindi tayo basta-basta dapat gumagawa ng hakbang dahil lang sa pagkamatay ng isang tao. Dahil lang? Pasensya ka na kung masakit ako magsalita. Pero yun talagang totoo, Basilio. Lang? Lang sa'yo yung buhay ng kaibigan ko? Sinabi mo ba talaga yun? O nabingi lang ako? Basilio naman, huwag na natin itong pagtalunan. Alam mo naman na wala tayong mapapala sa mga hindi kompletong impormasyon. Patay na ang kaibigan mo. Hayaan mo na lang siyang manahimik at makapagpahinga kung saan man siya pupunta. Huwag mo na siyang idamay rito. Isa pa, wala naman siyang alam kasi hindi naman siya manunugis. Hindi ako makapaniwala na ganyan palang takbo ng utak niyo, Mang Dennis. Ang buong akala ko, pagtutuunan niyo rin to ng pansin. Pero hindi eh. Mas gusto niyong baliwalain ang ideya na baka may maraming aswang nga rito sa atin. Anong gusto mong gawin ko? Isugal ko ang buhay ng mga tao ko? Kung gusto mong alamin kung totoo yung sinasabi ng kaibigan mo, di mag-isa ka. Basta wag mo akong sisihin kung mamamatay ka, ha? Oo, magsusolo ko. Kasi kahit na kailan, wala ka namang naiambag sa pagiging antingero ko eh. Ano sinabi mo? Wala kang utang na loob ah. Wala akong tatanungin sa inyo, no? Lumayas ka nga sa harapan ko! At huwag ka na magpapakita sa akin kahit na kailan! Layas! Hindi na talaga ako babalik dito. Bahala na kayong lahat. Kapag biglang lumusob ang mga aswang at wala kang nagawa, ikaw ang may kasalanan nun at hindi ako. Maprotektahan mo ang lahat ng mga tao mo sa pamamagitan ng pagiging duwag mo. Abat loko ka talaga! Sige, subukan mo saktan ako. Makakabatayan tayo rito. Nanlalaki ang mga mata ng matandang si Dennis. Hindi nito inakala na papalag na sa kanya ang dating binabaliwala niya lang. Lumalaban na ito ngayon. Umalis si Basilio sa kampo. Matagal na rin naman kasi niyang gustong kumalas. Dahil na rin sa tuwing meron siyang suggestion, palagi na lang siyang nababaliwala. Isa rin sa dahilan na kinagagalit niya dahil sa kapabayaan ng mga kasamahan niya, nakapasok sa baryong aswang at napatay pa ang kanyang kaibigan. Ano? Ano sinabi mo? Kumalas ka na sa samahan? Oo. Wala naman silang naambag sa akin mula pa nung umpisa eh. May pambira ka naman. Anong gagawin mo niyan kung mag-isa ka na lang? Malamang, tuloy pa rin ako. Hindi ko naman sila kailangan eh. Kaya kong lumakad na mag-isa. Tutal, hindi naman nila ako pinakikinggan eh. Ipapakita ko sa kanila na hindi ko sila kailangan. Nakaya ko kahit na sinasabi nilang mahina lang naman ako. Napapakamot na lamang sa ulo ang pinsan niyang si Marco. Si Marco rin kasi ang saksi kung papaanong naghirap si Basilio para lamang makapasok sa samahan na yon. Kaya naman, hindi rin maiwasan ni Marco na manghinayang. Sigurado ka ba talaga nakakayanin mo? Nag-aalala lang naman ako eh. Alam kong magaling ka rin naman. Pero ayos lang naman ako. Huwag mo akong alalahanin. Kailangan mo ba ng kasama? Ha? Anong sinasabi mo? Gusto sana kitang samahan eh. Nababaliw ka na ba? Hindi ka pwedeng sumama, no? Ano naman ang alam mo rito? Di turuan mo ako. Bakit mo ba gustong sumama? Gusto ko lang makasiguro na ayos ka. Alam mo naman na dalawa lang tayo magkasama sa buhay tapos iiwan mo pa ako dito. Marco, hindi basta-basta ang papasukin ko. Kaya naman, hindi ko rin pwedeng isama ka sa lakad ko. Laging malalagay ang buhay ko sa alanganin. Baka hindi ka tumagal. Sus, ang kulit mo naman eh. Hindi turuan mo nga ako. Hindi ka ba marunong magturo? Turuan mo rin ako. Sabay-sabay silang napatingin sa labas ng bakuran nang marinig nila ang tinig na yon ni Benji. Agad din naman itong pumasok at lumapit sa kanila. Bakit hindi na lang tayo magsama-sama? Tayong gumawa ng paraan para mapuksa ang mga aswang na yan. Teka sandali. Sigurado ba kayong dalawa? Hindi biro ang papasukin nyo ha? Pwede kayong mamatay rito.
Baka lang nakakalimutan nyo. Alam naman namin kung anong pwedeng mangyari sa amin. Pero mas alam namin kung anong pwedeng mangyari sa'yo kung mag-isa ka lang. Di ba, Benji? Basilio, turuan mo kami. Gusto rin naming labanan yung mga aswang na yan. E di, kung yan ang gusto nyo, sige. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo ha. Ayaw na ayaw ko ng duduwag-duwag. Naintindihan nyo ba ako? Tumango naman ang dalawa. Sang-ayon sila sa gustong mangyari ni Basilio. Pero si Basilio, wala siyang kasiguraduhan kung talaga bang tatagal sa kanya si Marco at Benji. Marami silang pinag-usapan noong mga sandaling yon. Pahapyaw ring tinuturuan ni Basilio ang mga yon. Kahit na papaano, nakikita naman ni Basilio na madaling matuto ang dalawa. Kabisado na rin ng dalawa ang mga dapat nilang tandaan pagdating sa mga aswang. Kinagabihan, nakatambay na lamang ang tatlo sa bakuran. Nagpapahinga na lamang sila at nagpapalipas ng oras. Mga ilang sandali lamang, bigla na lamang nakaramdam si Basilio ng panlalamig. Oh, Insan, ayos ka lang? Nilalamig ka ba? May sakit ka yata eh. Ewan ko, hindi ko alam. Pero bigla ko na lamang naramdaman ng panlalamig na to. Hindi mo masama yung pakiramdam ko. Tingnan mo, pinagpapawisan ka ng malala oh. Nilalamig ka ba o naiinitan? Hindi ko nga alam eh. Dito na muna ako sa kwarto ko. Pumasok ang binata sa loob. Nagsaklob agad ito ng kumot. Kakaiba ang nararamdaman niya. Wala naman siyang sakit pero para siyang nakakulong sa yelo. Maya-maya pa, nakaramdam na rin siya ng matinding gutom. Insan, ayos ka lang ba dyan? Insan! Oo, ayos lang ako. Pauwi mo na muna yan si Benji. O pre, uwi ka na raw muna. O sige, kita na lang tayo bukas ha. Nang maramdaman ni Basilio na wala na nga si Benji, ay saka na niya binuksan ang pinto. Nagulat si Marco nang makita ang kulay ng kanyang balat. Putlang-putla siya. Parang wala ng dugo sa katawan. Uy, Insan, ano ba nangyayari sa'yo? Pambira ka naman. Ayos ka lang ba talaga? Insan, hindi ko talaga alam kung anong nangyayari sa akin. Bigla ako nagutom. Sobrang gutom. Pero hindi ko naman alam kung anong kakainin ko. Ang lamig. Pero basang-basa na ako ng pawis. Ang weirdo ng nararamdaman ko. Parang may mga naririnig ako mga kaluskos. Mga hindi ko alam kung malilit na tunog o malalakas. Basta nakakatulig. Teka. Gusto mo bang tawagin ko si Mang Narciso? Wag na. Itali mo na lang ako. Uy, bakit kita itatali? Aso ka ba? Pakiramdam ko, may gagawin ako hindi magandi. Iba na ang takbo ng utak ko. Sige na! Kahit na nagtataka, ay ginawa na lamang ni Marco ang kanyang utos. Itinali siya nito sa haligi. Pagkatapos, agad namang lumabas si Marco at sa pagbalik niya, kasama na nito ang matandang albularyo na si Narciso. Sa mga sandaling ito, nakakaramdam na rin ng pananakit ng tiyan si Basilio. Nagsusuka na rin ito ng kulay berde. Hindi na ito nakaalma pa sa pagdating ng albularyo. Dahil unti-unti na rin siyang nawawala sa sarili. Kanina nag-uusap lang naman po kami. Pero bigla na lang siyang nagkaganyan. Biglang nilamig. Kahit hindi naman malamig. Tapos pinagpapawisan siya. Tapos ngayon, ayan na oh. Wala bang nakain ng pinsan mo na bigay ng ibang tao? Wala naman po. Kami-kami lang naman po nagluluto kanina ng kinain namin eh. Kung hindi kayo, baka sa ibang lugar siya nayanggaw. Nayanggaw? Ano yun? Isang pamamaraan na kung saan ang isang normal na tao ay gagawing aswang sa pamamagitan ng pagkain. Ibig niyo pong sabihin, parang nagiging aswang na si Basilio? Oo, ganun na nga. Paano po natin siya mababalik sa dati? Kailangan nating mahanap kung sino ang yumanggaw sa kanya. Sandali lang, Mang Narciso. Bakit? Naalala ko na. Ang alin ba?
Ang sabi kasi sa akin ni Basilio noon, lagi raw siyang nananaginip ng isang matandang babae. Sinasabi sa kanya na kahit na anong mangyari, wag na wag siyang papaslang ng aswang na isa lamang ang pakpak. Kasi kapag ginawa niya yun, magiging aswang din siya. Ang sabi pa, may sumpa raw yung aswang na yun na may isang pakpak. Nang sabihin yun ni Marco, kitang-kita ang pagkabigla sa mukha ng matanda. Napaslang niya ang aswang na may isang pakpak. Opo, yun po yung pumaslang din sa matalik niyang kaibigan eh. Kaya ginantihan niya nung nakaraan. Kaya pala ganon. Magiging aswang nga siya. Ha? Totoo pala yun? Totoo ang sumpa ng aswang na may isang pakpak. Hindi niya dapat pinatay yun. Ano nang ang gagawin natin? Hindi ko rin alam. Sumpa ang kalaban natin. Pero gagawin ko ang makakaya ko. Dali, tulungan mo ko. Halika. Kumuha ka ng hilaw na karne ng manok. Ha? Ipapakain mo ba sa kanya? Di mas lalong naging aswang yan. Wala na tayong magagawa. Ang kailangan na lang natin gawin ay isalba siya sa matinding pagkagutom. Kung hindi natin siya mapapakain ngayon, pwede siyang mamatay. Halos 5 minutong nawala si Marco para lang maghanap ng karni ng manok. Pero wala siyang nakita sa labas. Kaya naman dinampot na lamang ni Marco ang kanyang alagang 45 days na manok sa bakuran. Ito si Kokak. Wala akong mahanap na karne ng manok eh. Ito na lang buhay pa. Diyos ko naman oh. Mahal na mahal ko yung si Kokak eh. Kahit palaka ang pangalan yan, kahit na manok siya. Kokak, patawarin mo ako ha. Kailangan ko lang talagang iligtas ang kaibigan ko eh. Lagi mong tatandaan na mahal kita, Kokak. Hintay mo ako sa kabilang buhay ha. Hay, ano ba? Akin na nga yung manok na yan, dalian mo. Mawawala na ng mali ang lalaking ito. Kahit masakit sa kalooban ni Marco na ibigay ang pinakamamahal niyang manok, ibinigay pa rin niya yon sa matanda. Lumabas na lamang ang lalaking si Marco habang maiyak-iyak. Narinig na lamang niyang tila nahihirapan na ang kanyang alagang manok na si Kokak. Hanggang sa tuluyan na nga itong nanahimik. Kokak, patawarin mo ako. Kasalanan ko lahat ng ito. Parang tangang nagwalling pa ang binata sa dingding. Mga ilang sandali lang, pinapasok na siya ulit ni Mang Narciso. Nakita na lamang niyang nagkalat na ang dugo sa sahig. Si Basilio naman ay nakasandal sa dingding. Duguan din ang bibig at hingal na hingal. Ano na nangyari? Ayos na siya. Naisalba na natin si Basilio. Insan, ayos ka na ba? Anong nararamdaman mo? Ayos na ako. Pero hindi niyo dapat ako pinakain ng buhay na manok eh. Baliw ka ba? Pumamatay ka kapag hindi ka nakakain. Isusugol ko na ang buhay ni Kokak para sa'yo. Basilio, isa ka ng aswang. Alam kong iritado kayo sa akin mula pa noon. Pero wag naman sana kayong gumawa ng kwento. Hindi ako gumagawa ng kwento. Aswang ka na ngayon. Pinatay mo ang aswang na isa ang pakpak. Totoo ang sinasabi ng matandang babae sa panaginip mo. Aswang na ako? Hindi to pwede. Tiningnan ni Basilio ang kanyang kamay. Nakita niya pa kung gaano kahaba ang mga kuko niya. Kakaiba din ang nararamdaman niya. Para bang ang lakas ng pakiramdam niya. Masyadong sensitibo ang kanyang mga pandama. Tignan mo ang anting-anting na nasa kwintas mo. Nagkulay itim na siya. Ibig sabihin lang nito, aswang ka na talaga. Lahat ng anting-anting ng tao kapag sinuot ng isang aswang ay umiitim. Insan, hindi to pwede. Hindi ako pwede maging aswang. Pag-iinitan ako ng sama ni Mang Dennis. Hindi to pwede. Ako ang papas lang sa lahat ng aswang pero bakit ako naging aswang? Ikaw naman kasi. Di ka nakikinig sa paiwating ng panaginip mo eh. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para hindi mo magamit sa kasamaan ng pagiging aswang mo. Mang Narciso, pwede naman po yun di ba? Kahit aswang siya, kabutihan pa rin ang ipaglalaban niya. Mga aswang pa rin ang kalaban niya. Basilio, magsalita ka. Ngayong isa ka ng aswang.
Masasabi mo bang tulad pa rin ng dati ang pananaw mo? Walang nagbago sa pananaw ko. Gusto ko pa rin ubusin ng mga aswang sa probinsyang ito. Kung ganon, magmula ngayon, gagamitin mo ang kalakasan mo bilang aswang laban sa mga aswang. Naiintindihan mo ba ako? Sumagot ka! Oo! Bakit ka naliligaw? Naiintindihan mo ba ako? Sumagot ka! Oo! Bakit ka naliligaw? Naninigaw ka rin eh. Uy, yan na naman kayo eh. Tama na yan. Ang mabuti pa, pag-usapan na lang natin kung anong gagawin natin. At titiyak ko na kapag nalaman ni Mang Dennis yan, tutugisin ka na rin nila. Basilio, bukas ng gabi, magpunta ka sa bahay ko. Bibigyan kita ng mga pangontra para hindi ka maamoy ng mga antingero. At para hindi ka na rin makilala ng langis ng lana bilang aswang. Bakit niyo to ginagawa sa akin? Di ba ayaw niyo sa akin? Dahil nakikita kong ikaw lang ang pag-asa ng bayan na ito, Basilio. Ha? Aswang na nga ako eh oh. Hindi magiging hadlang kung sino ka sa kung ano ang nilalaman ng damdamin mo. Tumayo ng matanda. Nagpalit ito ng dala niyang damit. Huminga ito ng malalim at muling tumingin sa binatang si Basilio. Magbabago na ang buhay mo, Basilio. Iyon ang mas dapat mong paghandaan. Naglakad na palabas ng bahay si Mang Narciso. Ang magpinsan na lamang ang naiwan doon. Uy, hindi mo ba alisin itong pagkakatali ko? Sigurado ka bang hindi ka mananakmal? Bakit naman kita sasakmalin? Buwang ka ba? Aswang ka na eh. Patino pa pag-iisip ko, kaya hindi mo ko kailangan katakutan, no? Pinsan mo ko, para ka naman siraulo eh. Bumuntong hininga na muna si Marco at saka inalis na rin ang pagkakatali ni Basilio. O sige na, magbihis ka na muna. Ako na bahala maglinis sa mga dugo na ito. Dugo ito ng manok kong si Kokak eh. Kokak! Uy, huwag kang umiyak dyan. Kakatayin mo rin naman yung manok na yan balang araw eh. Maya-maya lang, nilinis na ni Marco ang mga dugo sa sahig. Si Basilio naman ay nagtungo na lamang sa banyo at saka naligo. Tulala siya. Nararamdaman niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Mas naging matalas ang pandinig niya. Kahit kaluskos ng manok sa labas, naririnig na rin niya. Sa puntong ito, tinanggap na niya na isa na nga siyang aswang. Na isa na rin siya sa mga nilalang na kinamumuhian niya. Matapos maligo, hindi na nakatulog si Basilio. Kahit na nakaiga na siya, kung ano-ano pa rin ang tumatakbo sa utak niya. Bukod pa rito, hindi maalis-alis ang naririnig niyang tunog. Hindi siya sanay. Bumangon na lamang si Basilio. Habang mahimbing ang tulog ni Marco, lumabas siya ng bahay. Naglakad siya patungo sa kagubatan. Dito ay sinubukan niya ang lakas na meron siya bilang aswang. Kailangan ko magamit ito sa kabutihan. Ayaw ko maging masama kagaya nila. Pumikit siya ng ilang segundo. Isinarado niya ang kanyang kamao. Bigla na lamang niyang sinuntok ng malakas ang puno na nasa harapan niya. Nagulantang maging siya nang makitang naalog ang punong yon. Ibig sabihin lang nito, hindi na normal ang kalakasan niya. Sa mga sandaling yon, ininsayo niya ang kakayahan niya bilang aswang. Mabibilis ang bawat paglundag at pagtakbo niya. Kahit na naninibago, masasabi ni Basilio na parang naging biyaya pa sa kanya ang pagiging aswang. Dahil alam niya na malaki ang magiging laban niya kapag hinarap na niya ang mga kapwa niya aswang. Inumaga na siya sa kanyang pag-iinsayo. Habang naglalakad pabalik sa kanilang baryo, natanaw niya ang grupo nila Mang Dennis. Hindi siya maaaring magpakita sa mga yon dahil alam niyang mararamdaman ng mga yon na isa siyang aswang. Natataranta ang binata. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kapag umalis siya sa kinalalagyan niya, makikita siya ng mga yon. Pero kung hindi naman siya aalis, maaabutan naman siya.
Napahawak na sa sentido ang lalaki habang nakatago sa isang halaman. Mas lalo pa siyang kinabahan nang marinig ang sinabi ni Mang Dennis. Magsipaganda kayo! May nararamdaman akong aswang na narito lang sa area. Ang mga gamit nyo! Yanda nyo! Tumagaktak na naman ang kanyang pawis sa mga sandaling ito. Tensyonado na ang lalaki. Kaya naman, hindi na rin siya makapag-isip na maayos. Nasa likuran ng mga halaman na yan. Mas lumalakas ang langis ng lana. Buong akala ni Basilio ng mga sandaling yon ay mabubuko na siya. Buti na lamang ay dumating si Mang Narciso. Basilio, suotin mo ito. Bilisan mo. Hindi na nagtanong pa ang binata kung para saan ang bracelet na yon. Sinuot na niya kagad ang pulseras. Paghawi ni Mang Dennis ng halaman ay silang dalawa ang tumambad. Basilio! Narciso! Nandito rin ba kayo para sa aswang? Wala na. Natakasan kami. Pasimpleng tiningnan ni Basilio ang langis na dala ni Mang Dennis. Hindi na yung kumukulo. Ibig sabihin lang, hindi na nararamdaman ng langis na yon na isa siyang aswang. Nakita niyo ba yung aswang? Oo. Nandito lang kanina sa kinatatayuan namin. Paglapit namin ay nakakit siya dun sa niyog. Tapos lumipat-lipat. Hindi ko na nakita kung nasaan. May aswang na sa umaga? Ano ka ba naman, Dennis? Matagal ka na sa pagiging antingero at manunugis. Hindi mo pa rin ba alam na may mga aswang na kaya namang magpakita kahit na maliwanag? Ay, ang ibig ko lang namang sabihin, ngayon na lang ulit ako nakakita ng ganong klase ng aswang. Ay, sige na. Aalis na kami. Sandali! Bakit? May kailangan ka pa bang sabihin? Wala na sa amin ang lalaking yan. Nagyabang, umalis, hinayaan ko. Alam ko. Kaya nga kaming dalawa na lamang ang magkasama. Tara na, Basilio. Noong mga sandaling yun na hindi na nakapagsalita pa ang lalaki, sumunod na lamang ito na parang bata kay Mang Narciso. Nang makalayo na sila, saka na kinausap na matanda ang binatang tulala pa rin. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka nasa labas? Buti na lang at nakita kita at dala ko ang pangontra. Di patay ka na ngayon. Maraming salamat, Mang Narciso. Nagsanay lang naman ako kagabi. Hindi kasi ako makatulog eh. Ikaw, paano mo nalaman na nandito ako? Hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka na. Umuwi ka na sa inyo at mamayang gabi, pumunta kayo sa akin. Sisimulan na natin ang mga dapat natin gawin bilang isang formal na grupo. Tumango na lamang si Basilio. Naglakad na siya pauwi at iniwan na ang matanda sa kagubatan. Nang makarating na siya sa kanila, inabutan niya si Marco na nasa bakuran. Nag-aalala ang mukha nito. Diyos ko naman oh, saan ka ba galing? Ang bira ka naman. Akala ko nangaswang ka na eh. Uy, bibig mo nga. Kapag may nakarinig na iba tungkol sa sekreto natin, patay ako. Ay, sorry naman. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Di ka na nga ako mahuli nila Mang Dennis eh. Ay gagi, ano nangyari? Buti na lang nandun kagad si Mang Narciso. Binigay niya sa akin to, kaya hindi na nalaman na aswang ako. Mabuti naman kung ganun. Grabe, kinabahan naman ako. Ang ipinagtataka ko, paano nalaman ni Mang Narciso na nasa gubat ako? At talagang sakto pa yung dating niya. Pabira ka naman. Niligtas ka na nga ng matanda. Pinag-iinalaan mo pa. Mamayang gabi, pumunta tayo kay Mang Narciso. Ay, si Benji nga pala, paano? Sasabihin ba natin sa kanya yung tungkol sa'yo? Wag na. Wag na lang natin siyang isama sa grupo. Baka mapahamak na naman yun eh. Ako konsensya na naman ako. Dapat kahapon na pa sinabi. Umasa na yung tao na kasama siya eh. Ikaw na bahala magpaliwanag sa kanya. Basta ayaw ko malaman niya na aswang ako. Ano na lang ang mararamdaman niya kapag nalaman niyang kauri ng pumaslang sa kuya niya ang magiging kasama niya? Naku, sakit mo talaga sa ulo. Pambira naman talaga oh. Pumasok na lamang ang binata sa loob ng kanilang bahay.
Humiga siya at katakatakang hindi pa rin siya nakakaramdam ng gutom. Samantala noon, pagsikat pa lang ng araw ay parang nanlalambot na siya sa gutom. Pero ngayon, kakaiba na ang katawan niya. Hindi na gaya ng dati. Naninibago pa ang binata, pero kailangan niyang masanay alang-alang sa pinaplano nilang pag-ubos sa mga aswang. Hindi na namalayan ni Basilio na unti-unti na pala siyang nakatulog. Gabi na siya nang nagising. Wala si Marco sa loob ng bahay. Pagsilip niya sa labas, nakita niya si Marco nakausap si Benji. Kalmado lang ang usapan, kaya kampante ang binata na walang nalaman si Benji tungkol sa kanya. Oh, buti naman at gising ka na. 10:00 na ng gabi, oh. Ganun ako kahabang natulog? Oo, hindi mo tuloy alam na alam ko na kung anong meron sa'yo. Pasensya na, Insan ha. Mukhang kailangan din kasing malaman ni Benji ang totoo. Oo, di mo tuloy alam na alam ko na kung anong meron sa'yo. Pasensya na, Insan, ha. Mukhang kailangan din kasing malaman ni Benji ang totoo eh. Total, makakasama naman natin siya sa grupo natin. Napabuntong hininga na lamang si Basilio sa mga sandaling yon. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, tumungo na rin silang tatlo sa kinaroroonan ng bahay ni Mang Narciso. Nang makarating sila roon, ay agad silang tinuruan ng matanda kung papaano ang tamang hawak ng sandata. Dahil may kaalaman na rin naman si Basilio doon, si Marco at Benji na lamang ang sumalang sa pagsasanay. Si Basilio naman, tulala lang sa gilid at kung ano-ano lang ang iniisip. Tumagal lamang ng halos kalahating oras ang pagsasanay. Maya-maya pa, inabot na rin ni Mang Narciso ang mga kasuotan na kailangan nila kapag sinimulan na nila ang kanilang misyon. Mang Narciso, mukha kaming ninja rito, ha. Ganyan ang kasuotan natin para na rin maitago natin ang pagkakakilanlan ni Basilio. Ayos na sa akin to. Maganda ang tela. Ay, ikaw dyan, Basilio. Ay, Basilio! Ha? Tulala ka na naman dyan, Insan. Kunin mo tong uniform mo dito, oh. Lumapit ang lalaki at balisa pa rin na inabot ang binibigay ni Mang Narciso. Marami pa tayong dapat na pag-aralan bago magsimula ang lahat. Kaya maganda kayo. Ihanda ninyo ang sarili ninyo sa mga paparating na kaganapan. Makalipas ang 1 linggo, tuluyan na ngang nagparamdam ang mga aswang sa kanilang baryo. Isang manunugis na kasi ang nawala. Natagpuan na palutang-lutang sa ilog. Wala ng ulo at wakwak pa ang tiyan. Ang balitang yon ay ang siyang nagpayanig sa buong baryo nila. Marami agad ang nabahala. Ang mga manunugis naman agad na rin kumilos. Pero wala naman silang nakita o nahuling aswang. Grabe na. Talagang gumagawa na sila ng hakbang para malaya na nilang masakop ang gusto nilang gawin, ha. Oo nga eh. Tingnan mo nangyayari, oh. Iniisa-isa na nila yung mga manunugis sa tantingero. Alam kasi nilang problema din nila yung mga yun, eh. Ang hindi nila alam, mas magiging problema nila si Basilio. Basilio, oy. Kanina pa tayo nakatambay dito. Pero kanina ka pa hindi nagsasalita. Nagugutom ka na naman ba? Gusto mo manok? Hindi. Naisip ko lang bigla si Mang Narciso. Oh, ano na naman bang meron? Hindi ko alam pero parang may kakaiba sa matandang yun eh. Katulad ng alin? Ang lakas ni Mang Narciso. Hindi ko siya matalo sa bulong braso. Eh bakit ka magtataka? Eh dati nang manunugis si Mang Narciso, di ba? Natural na malakas siya kasi nasanay na ang katawan niya noon sa pakikipaglaban. Basta. Parang may kakaiba akong nararamdaman eh. Naku, wag mo na isipin yon. Ang mabuti pa, puntahan na natin si Mang Narciso. Mamayang gabi na ang simula ng misyon natin, no? Habang naglalakad ang tatlo patungo sa kinaroroonan ni Mang Narciso, bigla nilang nakasalubong ang mga rumorondang mga manunugis. Napansin agad ni Mang Denny sa mga dala nilang sandata, kaya naman hindi na nito napigilang hindi magsalita.
O ano to? Bumuo kayo ng sarili niyong grupo? Wala kaming panahon para makipag-usap sa'yo. Padaanin niyo kami. Ang mga bumubuo ng sariling grupo ay yung mga may napatunayan na. Yung mga malalakas at talaga namang mahuhusay. Malakas? Kung malakas ka, bakit wala kayong mahuling aswang? Ano kayong ibig sabihin nun? Insan, wag na. Hayaan mo na, wag mo na patulan. Ano ba talaga ang nais mong patunayan, ha? Gusto ko lang patunayan na kahit wala ako sa inyo, kaya kong pumaslang ng aswang. Kaya kong ipagtanggol ang bayan nito kontra sa masasamang elemento. Paano mo mapapatunayan? Wala kang nga magawa. Bukas ng umaga, ihatid ko sa harapan ng kampo ninyo ang bangkay ng isang aswang. Nagtawanan lang ang mga manunugis. Mababa lamang ang tingin nila kay Basilio kaya hindi naniwala mga yon. Pero hindi na lang din pinahaba pa ni Basilio ang usapan. Hindi kasi siya pwedeng magalit dahil kapag nangyari yon, maaring mabunyag ang nililihim niya na siya ay isang aswang. Bumuntong hininga na lamang si Basilio. Sinabi niya sa sarili niya na kahit na anong mangyari, hindi siya papayag na habang buhay siyang maliitin ng mga dati niyang kasama. Dapat hindi mo nila kinausap yung mga yun eh. Mas lalo lang silang natutuwa kapag pinapansin mo sila eh. Ayos lang naman ako. Hindi naman ako naapektuhan eh. Bilisan nyo na maglakad. Sa kabilang baryo pa tayo. Iniba na lamang ni Marco ang usapan habang naglalakad sila. Kung ano-anong bagay lamang ang pinag-usapan nila. Nang malapit na sila sa baryo ni Mang Narciso, napatigil sa paglalakad ang lalaking si Basilio. Oh, Basilio, bakit? Alerto kayo. May kalaban. May aswang? Ayos! Buena mano! Marahan silang naglakad, pero nararamdaman ni Basilio na parang hindi naman patungo sa direksyon nila ang aswang. Pinikit ng binata ang kanyang mga mata. Pagmulat niya, nalaban na niya kaagad kung nasa ng eksaktong lokasyon ng kanilang target. Tara, sumunod kayo sa akin. Mabilis na tumakbo si Basilio. Agad namang sumunod si Marco at Benji. Nakarating sila sa kakahuyan. Nakita nila roon ang isang lalaking nakaupo. Iyak ng iyak at hindi alam ang gagawin. Sa harap ng lalaki, may isang aswang na umamba-amba. Teka, wala tayong dalang pantakip sa mukha natin. Dito lang kayo. Ako na lang. Hindi niya ako makikita. Mabilis ako eh. Sigurado ka ba? Baka bulilyaso tayo dyan ha. Lumabas sa pinagtataguan si Basilio. Parang hangin lang siyang lumapit sa aswang at saka tinaga ito ng hawak na espada. Hindi pa nakontento ang binata. Pinagtatataga niya ulit ang aswang hanggang sa tuluyan na nga itong mapahiga. Maya-maya pa, tinarak na rin niya ang espada sa mismong ulo nito. Takot na takot naman ang lalaking tumakbo paalis. Saka naman lumapit ang dalawa niyang kaibigan. Grabe, yun ba yung kalakasan at kapangyarihan ng isang aswang? Sobrang bilis mo. Hindi ka namin nakita. Mamaya kayo matuwa. Kailangan nating suyurin ang buong gubat dahil baka may mga aswang pampagala-gala rito. Kahit na nag-aalangan ang dalawang kasama dahil sa kaba, sumunod pa rin yung kay Basilio. Pero wala na silang nakita ng mga sandaling yon. Pinuntahan na lamang nila si Mang Narciso dahil wala naman na silang nakalaban pang ibang aswang. Minabuti na lamang muna na matanda na manatili sila sa bahay nito. Masyado nang delikado kung lalabas pa kayo. Lalo na't napaslang nyo pala ang isang aswang. Nakakasiguro ko na alam na rin yon ng mga aswang na gumagala rito. Tingin ko, kaya ko sila. Huwag kang maging kampante, iho. Alam kong malakas ka, pero hindi pa rin natin alam kung anong kahinaan mo. Napatango na lamang ang binata. Kinabukasan, maaga silang nagising. Sa baryo nila Mang Narciso, sabay-sabay silang nag-almusal ng nilagang saging. Habang nasa bakuran, hindi maiwasan ni Basilio na mairita sa mga taong pabalik-balik sa tapat ng bahay. Patingin-tingin kasi ang mga yon na parabang nakakita ang mga yon ng artista. Mang Narciso,
Yan bang mga nasa labas na padaan-daan kilala nyo? Oo, hayaan nyo lang sila. Maaasahan natin ang mga yan kapag nangailangan tayo ng tao. Ano nga po pala yung gagawin natin ngayong araw? Bumalik na muna kayo sa mga bahay ninyo. Ako ang pupunta sa inyo mamaya. May aasikasuhin lang ako. Matapos ang almusal, umuwi na rin sila sa kanilang baryo. Pero bago sila makabalik, nag-iba ang direksyon ni Basilio. Pinuntahan niya ang bangkay ng aswang na pinaslang niya sa gubat. Kinaladkad niya yon hanggang sa makarating siya sa harapan ng kampo nila Mang Dennis. Mang Dennis, ito na yung pinangako ko sa inyo. Isang bangkay ng aswang para sa'yo. Ikaw na lang bahalang maglibing o sunugin mo na lang. Ngumisi ang binata matapos ibalandra sa harapan ng bangkay ng aswang. Halos manginig naman sa galit si Mang Dennis, pero wala na rin itong nagawa nang umalis na rin si Basilio. Mangiti-ngiti pa ang lalaki na makarating na siya sa kanilang bahay. Nagtaka naman si Benji at Marco dahil doon, pero hindi na lamang niya sinabi ang dahilan. Makalipas sa mga oras, dumating na rin sa kanila si Mang Narciso. Dala-dala na nito ang mga bagong sandata na ipagagamit sa 3 binata. Pagdating naman ng hapon, biglang nabulabog ang baryo nila dahil sa kumalat na naman ang balita. Isang manunugis na naman ang natagpuang nakahandusay sa batuhan sa ilog. Agad-agad namang nagtungo roon sila Basilio at inabutan nila ang isang lalaking halos kalahating katawan na lamang ang natitira. Dumating din sila Mang Dennis doon. Galit na galit ang matandang manunugis nang madatna ng sinapit ang isa sa mga tauhan niya. Lahat kayo, libutin niyo ang buong lugar. Kailangan mahanap natin kung sino ang may gawa nito. Agad na nagpulasa ng mga tauhan ni Mang Dennis. Tumitig muna sa kanila ang matandang manunugis bago umalis. Tiningnan na lamang din yun ni Basilio. Mang Narciso, anong gagawin natin? Basilio, kailangan na natin gumalaw. Sa dulong parte tayo ng baryo magsisimula, tingin ko. Hindi na nagsalita pa si Basilio. Lumarga na sila kaagad. Pagdating nila doon sa dulong parte ng baryo, may mga nakita silang bakas na mga aswang doon. May mga dugo, may mga buhok din ng tao na parang inipon sa gilid. Anong meron sa mga ganito? Galing dito mga aswang. Amoy na amoy ko sila. Dito bilis, sumunod kayo sa akin. May naamoy ako sa gawing ito. Nagmamadaling naglakad si Basilio papasok sa isang iskinita. Pasapit na ang gabi nung mga sandaling yun. Kaya naman medyo madilim na rin sa kanilang dinaraanan. Makalipas ang halos 5 minutong paglalakad, muling tumingin si Basilio. Inamoy-amoy niya ulit ang paligid. Sinenyasan niya ang mga kasama na umupo at gumilit sa halamanan. Ilang sandali lang, 2 lalaki ang nakita nilang lumabas mula sa likuran ng malaking puno. Sa unang tingin, mukha lang silang normal na tao. Pero naamoy ni Basilio ang mga dugo sa katawan nito. Mga dugong nagkalat mula sa taong biniktima nila. Huwag kayong gagalaw. Ako nang bahala. Biglang lumabas si Basilio sa kinaroroonan nila. Napatigil ang 2 lalaki na makita siya. Tatakbo pa sana ang isa pero bigla na lamang itong nalapitan ni Basilio. Mabilis. Sobrang liksi niya kaya walang nagawa ang aswang na yon. Binali niya ang leeg nito. Sa sobrang takot, tila hindi na nakagalaw pa ang aswang na natitira. Pinakita ni Basilio ang itsura niya bilang aswang ding. Nagtataka na natatakot ang aswang na nasa gilid. Naihi na rin ito sa salawal. Ikaw, kung ayaw mong matulad sa kasama mo, ituturo mo sa akin kung saan nagkukuta mga kasama mo. Iiling-iling pa ang lalaking aswang, pero parang hangin na lumapit si Basilio. Hinawakan agad ng binata ang leeg ng lalaki. Sasabihin mo sa akin o puputok tong ulo mo. Mas sinigpitan pa ng binata ang pagkakasakal niya sa leeg ng kaharap. Binitiwan niya lamang yun ng sabi ng aswang na ituturo na niya kung nasaan. Lumabas na kayo dyan. Ituturo nitong isang to kung nasaan ang mga kasama niya.
Mahigpit ang pagkakahawak ni Basilio sa kwelyo ng lalaki. Tinutulak-tulak niya pa ito ng puwersahan para lang magpatuloy ito sa paglalakad. Sigurado bang ituturo niya kung saan? Baka mamaya trap lang to. May punto si Marco. Dapat makasiguro muna tayo. Basilio, maghinay-hinay ka. Hindi tayo dapat basta-basta na lang maniwala sa aswang na yan. Nararamdaman ko kung may ibang aswang sa paligid, kaya huwag kayong mag-alala. Napabuntungin nga na lamang ang matanda. Hinayaan na lamang nila si Basilio at sinubukang pagkatiwalaan ng mga kutob nito. Maya-maya pa, natanong na nila ang isang baryo. Sandali silang tumigil. Umupo na muna at nagmasid na muna sila sa paligid. Baryo na ba ng mga aswang yan? Nandito na tayo. Ihandaan niyo mga sarili niyo. Magsasalita pa sana ang aswang na bihag nila, pero binali na rin ni Basilio ang ulo nito. Matapos yun, maingat na rin silang lumapit sa nasabing baryo. Hindi makapaniwala si Basilio na meron na palang baryo sa liblib na lugar na yon. At mas pinagtataka niya, hindi rin naman ito kalayuan sa mga baryo, lalo na sa baryo nila. Maghiwa-hiwalay tayo. Marco, samahan mo si Mang Narciso. Ikaw, Benji, sa akin ka sumama. Bakit ba tayo mag-iwa-iwalay? Di ba dapat mas maganda magkakasama tayo? Kung magkakasama tayo, mas madali nila tayong mahuhuli lahat. Basta meron akong nararamdaman na kakaibang presensya dito. Mas malakas siya. Pakiramdam ko, siya ang pinuno. Yun ang uunahin ko. Sige na, kilos na. Nagiwalay na nga sila ng landas. Agad na tumungo si Basilio at Benji sa kaliwang banda. Maingat ang ginawa nilang pagtapak. Marami kasing tuyong dahon sa lapag. Alam ni Basilio na kahit kaunting ingay lang, maririnig na agad sila ng mga aswang. Ilang sandali pa, nasa harapan na sila ng isang bahay. Doon niya nararamdaman ang kakaibang presensya na sinasabi niya. Benji, maging alerto ka lang ha. Una akong lulusob. Papasukin ko kagad ang bintanang yon. Ikaw, ihanda mo agad ang sandata mo. Tumango lang si Benji sa kanya at tinugot na rin nila ang kanilang mga dalang espada. Hindi nagtagal, nauna nang lumabas si Basilio. Agad itong lumapit sa bintana at nilundag yung papasok. Pagpasok niya ron, dinatnan niya ang ilang kalalakihan na kinakausap ng matandang babae. Ang matandang babae na yon ay pamilyar sa kanya. Nakita na niya yon sa sementeryo. Hindi siya maaaring magkamali. Nagulat ba kayo? Kikilos pa sana mga kalalakihan nang biglang pagtatatagain lang sila ni Basilio nang walang kahirap-hirap. Wala pang isang minuto, napabagsak na niya ang mga aswang. Ang natira na lamang ay ang matandang babae. Sinasabi ko na nga ba eh, ikaw ang matandang yun oh. Ikaw ang pinuno ng mga lintik na angkan ninyo. Paano mo nalaman ang balyong ito? Paano ko nalaman? Isa lang ang dahilan. Kasi ikaw at ako ay pareho. Aswang ka rin? Oo, pero hindi kagaya ninyo. Paano ka naging aswang kung kapwa-aswang mo ang pinapatay mo? Hindi ko ginusto maging aswang. Nagkataon lang na napatay ko yung aswang na may isang pakpak. Nanlalaki ang mga mata ng matandang babae. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Noong mga sandaling yon, unti-unti nang nagbagong anyo na matanda. Manda ka ngayon, tanda! Hindi ko palalagpasin ang pagkakataong ito. Papatay na kita ngayon para matapos na mga ginagawa niyo kasamaan. Nahinto ang sasabihin ni Basilio nang bigla na lamang tila may tumibok sa kanyang ulo. Nakaramdam na lamang siya ng pagkahilo. Pagtingin niya sa matandang aswang, umiikot yun sa paningin niya. Hindi mo ako kilala. Ako ang matandang si Maxima. Ang isa sa pinakamatanda at pinakamalakas na aswang dito sa bayang ito. Ikaw, masyado ka pang hilaw. Isa pa, hindi ka naman natural na aswang. Parang impostor ka lang. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Nasa ilalim ka ng hipnotismo ko na ako lang ang may kakayahang gumawa. Kaya ikaw, mamamatay ka na.
Inagaw sa kanya na matandang si Maxima ang espada. Nasa aktong tatagay na nito sa leeg ang binata nang biglang dumating naman si Benji. Lakas loob na lumapit si Benji at tinaga si Maxima sa likuran. Dahil dito, agad namang nawala ang hipnotismo. Bumalik sa dating katinuan ng lalaki. Kaya sinamantala na ni Basilio ang pagkakataon. Inagaw niya ulit ang espada at tinaga sa braso ang matanda. Napagapang patungo sa labas ang matanda. Tatapusin na sana ni Basilio matandang yon, pero biglang dumating na ang mas marami pang aswang. Pumalibot na sa kanila yon. Lusubin niyo ang mga yan! Tinangka nilang patayin ang inyong Panginoon! Galit na galit ang mga aswang. Maririnig ang mababangis nitong pag-angil. Lumusob ang mga yon at sa puntong ito, nagbago na rin ang anyo si Basilio. Kulay itim na ang buong katawan nito at namumula ang mga mata. Halos hindi na makita ni Benji si Basilio sa sobra nitong bilis. Nakikita na lang niya na bigla na lamang may tumutumba. Dahil sa dami ng aswang na umatake sa kanila, nawala na rin sa paningin nila ang matandang si Maxima. Insan! Napalingon sila sa gilid nang dumating na rin si Mang Narciso at Marco. Wala pang kagalos-galos sa mga yon, pero marami-rami na rin silang napabagsak. Nasaan na ang pinuno nila? Nakatakas na! Biglang dumating ang mga to eh! Basilio, habulin mo siya! Kami na lang ang bahala dito! Sigurado ka ba, Mang Narciso? Ang dami ng mga yan! Ako na ang bahala! Nagtiwala na lamang si Basilio sa sinabi ng matanda. Lumundag siya patungo sa taas ng bubungan. Tumakbo siya ng mabilis doon. Nang maramdaman niya kung nasaan ang matandang si Maxima, wala na siyang sinayang na pagkakataon. Tinungo niya yon hanggang sa makarating na sila sa kakahuyan. Huminto ang matandang si Maxima na sugatan na rin. Oh, saan ka pupunta? Akala ko ba ikaw ang pinakamalakas? Hindi ka makakatakas ngayon, tanda! At huwag mo na rin tangkain na gamitin mo sa akin ang hipnotismo mo. Hindi nagagana sa akin yan! Masyado kang maraming sinasabi, bata! Nauna ang yabang mo bago mag-isip! Tumawa ng malakas si Maxima. Naramdaman na lamang ni Basilio na marami nang nakapalibot sa kanyang mga aswang. At ang mga aswang na yon ay hindi pangkaraniwan. Kakaiba ang presensya nito. Hindi matukoy ni Basilio kung ano yon. Ganun pa man, ikinalma na lamang ng binata ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim. Mas tinalasan niya ang kanyang pakiramdam. Kaya naman, bawat kilos ng mga aswang na nasa paligid niya ay rinig na rinig niya. Maya-maya lang, bigla na nga lang siyang nilusob ng mga yon. Sabay-sabay, marahas at agresibo. Tingnan natin ngayon kung hanggang saan ang tapang mo, binata! Tumawa pa ng tumawa ang matandang babae. Para na itong nababaliw habang nakikipaglaban sa binatang si Basilio. Nang malagay na sa alanganing sitwasyon ng binata, bigla na lamang niyang naramdaman na tila may kakaiba sa hawak ng espada. Parang may enerhiyang itim na umiikot-ikot sa mahabang talim nito. Hindi niya alam kung saan yun nanggaling, pero isa lang ang alam niya. Mas lalo siyang lumakas dahil sa espadang yon. Maging ang matandang babaeng si Maxima ay nagulat din nang makitang tila biglang bumilis ang binata. Ang mga aswang na talaga namang masigit na mas nauna ay halatang nagkaroon na rin ng pangamba dahil kay Basilio. Anong tinitingnan niyo dyan? Lumaban kayo! Impostor na aswang lang ang lalaking yan! Hindi niyo kailangang matakot! Hindi sila natatakot. Alam lang talaga nila kung kailan sila aatras. Dahil hindi na nila kaya. Ikaw, tanda! Ikaw na ang isusunod ko! Huwag kang magsalita na parang alam mo na lahat ng kaya kong gawin. Kampante ka masyado. Yan ang magiging kahinaan mo. Hindi ko pa alam. At para malaman ko, bakit hindi pa natin simulan ng laban na to? Lumundag si Basilio palapit sa matanda. Muntikan na niya itong tamaan ng espada pero kakaibang bilis din ang nagawang pag-ilag nito. Partida, meron pa itong sugat sa katawan. Aminado ang binata na ikinagulat niya ang ginawa ni Maxima.
Pero hindi siya magpapatinag at matatakot dito. Hindi pa nagpapalit ng bagong anyo ang matanda, pero ramdam na ni Basilio ang nag-uumapaw na presensya ng matandang si Maxima. Nang si Maxima naman ang sumugod sa kanya, ay kamuntikan na siyang madali. Nagagawa naman niyang makailag, pero sa bawat ilag niya, agad namang nakakasunod ng matanda sa kanya. Nang makakuha ng tamang pagkakataon, ay nakadistansya ito. Napahigpit ang hawak niya sa espada niya. Mas lalo pang nakakaramdam ng lakas si Basilio sa sandatang yon. Bumuntong hininga na lamang ang binata. Nakita niya sa mukha ni Maxima na sa mga sandaling ito, handa na siya nitong labanan. Makikipagsabayan na sana si Basilio nang biglang dumating si Mang Narciso. May pinukulitong palaso sa direksyon ni Maxima. Dahilan para makaramdam ito ng takot sa matandang lalaki. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang umalis sa matandang babae kasama ng iba pa nitong tauhan na aswang. Huwag mo na siyang habulin. Po, akala ko po ba papaslangin ko na siya ngayon? Huwag na muna. Hindi mo siya kakayanin. Iba ang nararamdaman ko sa kanya. Iba na siya kumpara noong nakaharap ko siya. Mas malakas siya. Kung mas malakas siya, bakit parang natatakot siya sa inyo? Hindi ko rin alam. Pero unahin mo na lang muna ang mga natitirang aswang. Pambira naman Sayang yung pagkakataon Mas nakakapag-inayang kapag namatay ka. Napapakamot na lamang sa ulo si Basilio. Sumunod na lamang ito sa matanda at saka nakipagharap na rin lang sa iba pang mga aswang. Natapos naman nila ang iba pang nilalang na naroroon. Pero hindi pa rin mawala sa kalooban ni Basilio ang madismaya. Iniisip niya kasi na yun na ang tamang pagkakataon para matalo ang pinuno ng mga aswang. Pero iniisip na lamang nito na tama si Mang Narciso. Kailangan niya munang alamin kung ano ang kakayahan ng kanyang kalaban. Ayos lang ba kayong dalawa? Ayos lang naman kami. May sugat pero hindi naman tumalalim. Ubus na ba ang mga aswang? Tinapos na namin silang lahat. Mabuti naman. Pakiramdam ko kanina, katapusan na namin ano nang gagawin natin ngayon? Makikiramdam tayo sa susunod na plano ng mga aswang. Ngayong natalo natin sila at napaatras, masisiguro kung hindi sila papayag na hindi sila babalik. Iniwan na nila ang baryong yon nang nagliliyab. Dali-dali silang umalis doon sa kaisipang baka may ibang makakita sa ginawa ni Basilio. Nang makabalik na sila sa baryo, tumambay na muna sila sa bakuran nila Basilio. Tamang kapilang na parang walang nangyari. Habang nagmumuni-muni sila, napadaan si Mang Dennis sa tapat. Sandali itong minto at tumingin sa kanila. Partikular kay Basilio. Hindi nila alam kung bakit pero parang may kung anong iniisip ang matandang yon. Ano kayang problema ng taong yun? Huwag yun na lang siyang pansinin. Naiinggit na naman yun sa akin. Paano kasi? Wala nang magparamdam ang mga aswang. Wala man lang silang mapatay kahit na isa. Kung di ka sana nila inalis, di sana may nagagawa at may napapala sila. Correction lang hindi nila ako inalis. Ako ang umalis sa kanila. Nagtawanan na lamang silang tatlo habang tahimik lang naman si Mang Narciso. Malalim ang iniisip nito. Pero hindi yun napapansin nila Basilio. Makalipas sa mga oras, nilatag na rin nila ang abanikong banig. Malawak naman ang bahay nila Basilio kaya kasyang-kasya silang apat. Sa kailaliman ng gabi, naramdaman ni Basilio na bumangon na matandang si Narciso. Nagtataka siya kung saan pupunta si Mang Narciso sa ganoong oras. Kaya naman tumayo si Basilio para silipin kung saan tutungo ang matanda. Nakita niya yon na nakalabas na ng kanilang bakuran. Bagay na nagdulot ng pangamba para sa binata. Bumangon na rin ang lalaki. Sinundan niya si Mang Narciso. Sa kakasunod niya ay nakarating na rin sila sa kagubatan. Bagay na nagdulot ng pangamba para sa binata. Sinundan niya si Mang Narciso. Sa kakasunod niya ay nakarating na rin sila ng kagubatan.
nakita niyang tumigil sa paglalakad ang matanda. Lumingon-lingon ito sa paligid kaya gumilid na muna siya. Manggagawin ni Mang Narciso sa ganitong lugar? Dahil medyo nagdududa na ang binata, mas pinili niyang obserbahan pa ang kilos ng matanda. Nakita na lamang niya itong bigla na lamang napasigaw. Parang namimilipit sa sakit. Gusto niya itong tulungan. Pero iniisip niya na baka kung anong isipin sa kanya ni Mang Narciso. Kaya naman, mas pinili na lamang ni Basilio na ikubli ang sarili sa kanyang kinalalagyan. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita niyang nagkaroon ng isang pakpak si Mang Narciso. Sa isang iglap lang, naramdaman niya ang presensya ng isang aswang. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya inakala na matandang tumutulong sa kanila para talunin ang mga kalaban nila ay isa rin palang aswang. Kagaya niya. Hindi na napigilan pa ni Basilio ang kanyang sarili. Lumabas na siya at nilapitan ang matanda. Mukha namang hindi na rin kinagulat ni Mang Narciso ang paglitaw niya. Dahil naramdaman din naman siya nitong nakasunod una pa lamang. Anong ibig sabihin nito, Mang Narciso? Bakit hindi niyo sinabi sa akin na isa rin kayong aswang? Hindi ko sinabi sa iyo ng una dahil alam kong magagalit ka sa akin. Pero ngayon, unti-unti mo nang naiintindihan ang buhay ng isang aswang na may sumpa. Alam kong maiintindihan mo na ako, Basilio. Kagaya mo, may napatay rin akong aswang na isa ang pakpak noon. At ang mga aswang na isa ang pakpak, na ipapasa nila ang sumpa sa kung sino man ang makakapaslang sa kanila. Kaya pareho tayong dalawa. Matagal na po ba kayong ganyan? At paano nyo napatay yung aswang na yon? Totoo namang isa kong albularyo at manunugis. Pero may nakilala ko noong dalaga. Inibig ko siya ng todo. Pero nalaman ko na isa pala siyang aswang. Pero dahil sobrang mahal ko siya, nagawa ko siyang protektahan sa lahat. Inilihim ko siya sa mga tao. Dumating sa puntong naisipan ko na rin maging kagaya niya. Pero noong panahon na yon ay ayaw niya. Kaya naman humanap ako ng ibang paraan. Nalaman ko ang tungkol sa mga aswang na isinumpa. Ginawa ko ang lahat para makakita ng isa nun. At nang makatagpo ako, hindi na ako nagdalawang isip na paslangin yon. Yon ang dahilan bakit naging aswang ako. Pero kahit na kailan, hindi naman ako nagsisisi sa nangyari nito. Nagamit ko naman ito sa kabutihan at ginawa ko rin naman ito ng dahil sa pag-ibig. Anong nangyari sa babaeng... anong nangyari sa inyo ng babaeng yun? Nagsama na kaming dalawa sa loob ng isang taon. Pero habang tumatagal, nagkaroon siya ng mga kaisipan at pananaw na hindi ko gusto. Gaya na lamang ng tumikim ng laman at dugo ng tao. Hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng kasamaan. Sumali siya sa isang samahan ng mga masasamang aswang. Doon na nagbago ang takbo ng buhay namin. Nagiwalay kami. Sinubukan ko naman siyang akayin sa liwanag. Pinaliwanag ko na kayang maging mabuti ng isang aswang, pero huli na. Nalasod na ang kanyang utak. Pasensya na kung napaalala ko pa yung nakaraan ninyo. Nabigla lang din ako sa revelasyon nyo na to. Akala ko talaga nung una normal na tao ka lang eh. May pagganito ka pala. Teka, pwede ko bang malaman kung sino yung naging kasintahan mo na yon? Huminga ng malalim ang matanda. Umupo ito sa gilid at saka hinayaang bumalik sa dati ang kanyang anyo. Si Maxima. Siya ang babaeng binahal ko noon. Si Maxima? Sinasabi niyo po bang ex niyo yung nakalaban kong aswang kagabi? Oo, siya nga. Kaya ba siya umatras kasi ayaw niya kayong saktan? Hindi. Kaya siya umatras kasi alam ko kung anong makakatalo sa kanya. Kung ganun ano? Ang espadang ibinigay ko sa iyo. Naalala bigla ni Basilio ang kakaibang enerhiya na meron ng espadang yon. Hanggang sa mga sandaling yun kasi, nararamdaman niya pa rin ang kakaibang lakas na meron yun.
Akala niya nasa akin pa ang espada kaya siya nagdadalawang isip na ituloy ang laban. Ang hindi niya alam ay ibinigay ko na sa iyo. Basilio, lalabas ang tunay na kalakasan ng espadang iyon kapag dumating na ang bilog na buwan. Pero Mang Narciso, kung sakali mang matalo ko si Maxima, sigurado bang ayos lang sa inyo? Matagal na panahon na mula nang magkaiba ang aming landas. Inamin ko na hanggang ngayon mahal ko pa rin si Maxima. Pero kasama sa pagmamahal na yon ay ang bigyan na siya ng nararapat na pahinga. At yun ay ang kanyang kamatayan. Kaya naman ipagpapasalamat ko pa sa iyo kung matatalo mo siya. Dahil hindi naman ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol na rin sa iyo, sa baryo at sa bayan natin. Nakaramdam ng awa si Basilio para sa matanda. Hindi niya kasi lubos maisip na ganun na pala katagal na nagtitiis si Mang Narciso sa pinagdaraanan niya. Nasa na pala ang itim na bato na binigay sa iyo ng kaibigan mong namatay? Nakatago po sa bahay. Hindi pwedeng makuha ni Maxima ang itim na bato na yon. Po? Bakit? Para saan po ba talaga yon? Yon ang namuong dugo ng mga malalakas na aswang noong panahon ng mga Kastila. Kapag nahawakan at ginamit ni Maxima yon, mahihirapan na tayong lahat na kalabanin siya. Mas lalo siyang lalakas. Kung ganun umuwi na tayo. Ilalagay ko sa mas ligtas na lugar yung bagay na yon. Nagmamadali silang makabalik ng bahay nila Basilio. Pero laking gulat nila nang makita ang kanilang dinatnan. Bukas na ang pinto at nasa bakuran na ang dalawang binatang si Benji at Marco. Sugatan ng dalawa, dumudugo ang balikat at braso. Oh, anong nangyari dito? Basilio, may isang aswang na dumating. Lalaki, malakas. Wala kaming nagawa. May kinuha siya sa baul mo. Kinuha niya yung itim na bato, yung binigay ni Martin bago siya namatay. Pambihira naman itong buhay na ito. Paano niya nalaman kung saan ko itinago yung batong yun? Dahil kapag nalalapit na ang bilog na buwan, mas lalong nagiging malakas ang kapangyarihan ng batong yon. Para silang inaakit ng bato dahil sa kakaiba nitong kapangyarihan. Huwag kayong mabahala. Lalabanan pa rin natin sila. Labanan pa rin natin sila kahit na anong mangyari. Inasikaso na lamang nila ang dalawang binata na sugatan. Wala na rin naman silang nagawa kaya ikinalma na lamang nila ang kanilang mga sarili. Wala na tayong magagawa. Paghandaan na lamang natin kung ano ang mangyayari. Asahan niyo, magiging madugo ito. Tumango na lamang si Basilio. Noong sandaling yon ay nagpaabot na lamang sila ng umaga. Alas 6 pa lang kung ano-ano nang naririnig nilang usap-usapan sa labas. Maya-maya lang, bumalik si Marco dala ang mga pandesal na binili. Natataranta ang mukha nito. Bakit ba ganyan ang mukha mo? Ano bang meron? Hingal na hingal ang kanyang pinsan. Sandali pa itong huminga ng mahaba bago nagsalita. Insan, delikado na buhay mo. Alam ko. Ano naman bago? Pero hindi lang dahil sa mga aswang, kundi dahil na rin kay Mang Dennis. Napatayo si Basilio sa kanyang kinauupuan. Parang alam niya na kasi kung ano ang sasabihin ni Marco. Hindi ko alam kung totoo ito pero narinig ko kanina sa palengke na itong sila Mang Dennis, naghihinala na merong aswang dito sa atin sa baryo. Tapos kanina naman pagdating ko naman sa bakery, sabi ng mga matatanda, ikaw daw ang aswang. Narinig daw nilang sinabi yun ni Mang Dennis. May nakakita raw kasi sa iyo nung pinaslang mo yung aswang sa gubat. Nung niligtas mo yung lalaki. Naku, lagot na. Mukhang kailangan mo naglisanin ang baryong ito, Basilio. Oo nga, parang may alam na sila kung ano kayo, Insan. Ikaw na ang pagbubuntungan ng mga talunan. Kapag umalis ako dito, lalo ko lang pinatunayan na tama ang hinala nila. Yak ka na naman eh. Baka mamaya, yan ay ikamatay mo. Ang pride mo na namang masyado. Tingin ko tama naman si Basilio. Kapag bigla siyang nawala,
iisipin ng mga tao na nakatunog na si Basilio kaya siya umiwas. Mas lalong magiging mainit ang mga tao sa kanya. Tandaan mo, Marco, kapag ang isang tao may tinatago, hindi dapat siya ang nagtatago. Ha? Ay naku, ewan ko sa'yo. Basta ako, nag-aalala lang ako para sa kaligtasan ng pinsang ko. Alam kong malakas ka ha. Alam kong kaya mo naman silang lahat. Ang inaalala ko lang, paano kung mapilitan kang paslangin sila? Eh di nagkaroon ka pa ng kasalanan ngayon. Hindi kasalanan ng pumaslang ng mga taong magtatangka sa buhay mo. Lalo na kung ipinagtatanggol mo lang ang sarili mo. Hayaan natin si Basilio. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Magtiwala tayo sa kanya. Wala nang nagawa pa si Marco. Napapakamot na lamang ito sa ulo at parang batang nagmamaktol sabay kain ng pandesal. Nanatiling matigas si Basilio. Sa kalagitnaan ng mga naririnig nilang usapan sa labas, hindi ito patitinag. Kailangan niyang ipakita na wala siyang tinatago para hindi maginala ang mga tao. Dakong 8:00 ng umaga matapos nilang mag-almusal, malayo pa lang ay natanong na nila ang grupo ni Mang Dennis na paparating. Aminado si Basilio na kahit papaano may nararamdaman na rin siyang kaba sa kanyang dibdib. Pero pinipilit niyang ikalma ang sarili. Anong dahilan at bakit ka naparito? Ang pinuno ng mga manulugi sa Cantigero. Tumingin na muna ng seryoso sa kanila si Mang Dennis at tila pinasadahan nito ng tingin si Basilio mula ulo hanggang paa. Kung nandito ka para lang makipagtalo at makipagyabangan, pasensya ka na ha. Wala akong sapat na oras sa mga ganoong bagay. May nakakita sa'yo. Mabilis at maliksi ka. Umamin ka. Isa ka bang aswang? Tumawa ng malakas si Basilio. Nakitaon na rin si Marco at Benji. Kailangan nilang mas galingan ang pagpapanggap para hindi makahalata ang matandang lalaki. Mang Dennis, mukha yatang masyado ka nang kinakain ng sistema mo ha. Paano mo naman masasabing aswang ako? Naniwala ka naman kaagad sa isang tao na wala namang alam sa anting-anting. Malamang sa malamang, malakas ako, mabilis ako, dahil may bago akong anting-anting sa katawan ko. Pinakita pa ni Basilio ang pulseras na bigay sa kanya ni Mang Narciso. Pero tila hindi pa rin nila nakumbinsi si Mang Dennis. Malabong maniwala ito kaagad. Bukod kasi sa galit ito sa kanya, inggit din ito sa binata. Kung hindi ka aswang, kumain ka nga ng bawang. Sandali lang. Ano naman ang kapalit nito kapag napatunayang hindi naman talaga aswang si Basilio? Hindi kami papayag na pupunta lang kayo rito para magbintang. At kapag hindi napatunayan, aalis na lang din kayo basta. Kapag hindi nyo napatunayang aswang si Basilio, gusto ko magkaroon din ito ng kondisyon. At anong kondisyon yon, Narciso? Sasabi kayong lahat sa amin. At ikaw, Dennis, wala kang magagawa kundi ang sumunod sa utos namin. Nagbulungan na ang mga kasamahan ni Mang Dennis. Tila hindi nagugustuhan ng mga iyon ang ideya ni Mang Narciso. Sige, papayag ako. Lihim na nabigla si Basilio. Sa sinabing yun kasi ni Mang Dennis, napatunayan niya na talaga namang siguradong sigurado si Mang Dennis sa binibintang nito. Nakakatinginan na silang apat ng mga sandaling yon. Pare-parehong kinakabahan. Dahil kapag nagkataon, maaaring magkaroon ng kaguluhan sa pagitan nila. Pero kapag napatunayan ko na hindi tao kundi aswang itong si Basilio, gusto ko kayong apat. Sabay-sabay namin kayong puputulan ng ulo sa harapan mismo ng mga tao. Bakit parang napaka-brutal naman yun? Bakit? Natatakot ba kayo? Kung talagang wala kayo ay tinatago, di ba dapat mas malakas ang loob ninyo sa kahit na anumang kondisyon? Sige, pumapayag ako. Kung talagang yun ang makakapagpatunay na hindi ako aswang, sige. Pero itong tatandaan mo, Mang Dennis, gagawin kitang bata kapag nagkamali kayo ng bintang. Kita nilang napalunok ng laway si Mang Dennis. Sandali silang nagkatitigan. Nababasa ni Basilio na sa mga tingin na yon, kita niya na punong-puno ng kumpiyansa si Mang Dennis. Kinakabahan na siya. Hindi niya alam kung paano siya kakain ng bawang nang hindi naaapektuhan. Ikuha niyo ako ng isang bawang.
Bilis! Isang sandali lang, inabot na nito agad ang bawang sa binata. Paghawak pa lang ni Basilio, naramdaman na kagad niya ang kakaibang init ng bawang. Para siyang mapapaso. Pero kailangan niyang tiisin yon. Kung hindi, lahat sila ay malalagay sa alanganin. Kakainin ko ito! Nagpakita ng nakakalokong ngiti si Basilio, pero sa loob-loob niya ay kinakabahan na siya. Nang isubo na niya ang bawang, naramdaman niyang bigla ang enerhiya na nagmumula sa kanyang espada. Tila tinulungan siya nito para hindi masunog ang bibig niya sa bawang. Nagawa niyang kainin niyo ng normal. Nang walang nangyaring masama sa kanya. Dahil doon, nanlaki ang mata ni Mang Dennis. Hindi ito makapaniwala na nagkamali siya ng hinala. Napapailing ito dahil sa pagkapahiya. Mababakas agad ang namumuong inis at galit. Paano ba yan? Nakain at nanguya ko pa ang bawang. Handa ka na ba maging parte ng grupo namin? Mautusan na rin kita, Mang Dennis, sa wakas! Hindi ako papayag. May mga aswang na kayang tiisin ang paso ng bawang. Kaya gusto kong subukan pa ang ibang pamamaraan. Sa puntong ito, nakaramdam na naman ng kaba si Basilio. Hindi na niya kasi alam kung papaano pa siya makaliligtas sa susunod na pagsubok. Wala tayong napag-usapan na pwedeng ikalawang pagsubok. Kaya naman, Dennis, aminin mo na lang sa sarili mong nagkamali ka. Na nagkamali ka ng sagap ng impormasyon. Hindi aswang si Basilio. Siraulo lang ang taong mag-iisip ng ganon sa kanya. Kung talagang wala kayo itinatago, idaan natin to sa pangalawang pagsubok. Sobra lang ginawa mo. Hindi na pwede. Hayaan natin siya. Kung yun ang makakapagpatahimik sa kalooban ni Mang Dennis, pagbigyan natin. Pero kapag nabigo na naman kayo sa pangalawang pagsubok, ang gusto ko na rin kondisyon ay kunin na rin ang inyong mga buhay. Uy, Basilio! Nakataya rin naman ang buhay natin Kaya dapat buhay rin nila ang nakataya. Huminga ng malalim si Mang Dennis. Kita rin sa mukha nito ang kakaibang kaba na hindi nakikita ni Basilio noong nasa kampo pa siya. Ay, sige. Buhay sa buhay. Itataya ko ang buhay naming lahat. Agad na nagkaroon ng reaksyon ng mga kasamahan ni Mang Dennis. Tutulo mga yon sa ginagawa ng matandang manunugis. Pero wala rin namang magawa ang mga yon dahil desidido na ang kanilang pinuno. Ikuha niyo ako ng hilaw na karne o mas maganda, buhay na manok. Sa puntong ito, bigla na lamang nakaramdam ng gutom ang lalaking si Basilio. Narinig pa lang niya ang buhay na manok, tila ba natatakam na rin siya sa ideyang yon. Muling lumulok ng laway ang binata. Hindi na kasi niya alam kung ano na ang mangyayari pagkatapos nito. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Ipapakain mo sa kanya ang buhay na manok? Paano niya kakainin yun hindi naman siya aswang? Kumalma ka lang, Narciso. Hindi ko naman sinabing ipapakain ko Ipapaamoy ko lang sa kanya kung gaano kasarap ang dugo ng isang hayop. Papalag ako sa gusto mo, Mang Dennis. Kung ito lang ang natatanging paraan para mamatay ka, gagawin ko. Biglang nawala ang ngiti ni Mang Dennis sa sinabing yon ng binata. Sa hindi malamang dahilan, tila nagkaroon ng pag-aalinlangan na matandang si Dennis. Tila napagtanto nito bigla na isang malaking kalokohan ang gagawin niya. Kaya naman, kahit labag sa pride nito, binawi nito ang gusto niyang mangyari. Marami pang paraan para malaman kung ano ba talaga ang tinatago mo. Oh, bakit bigla ka yatang umatras? Natatakot ka bang mamatay kasi wala naman talaga kayo mapapatunayan? Huwag ka masyadong magpakampante, boy. Sisingaw din kung ano man ang baho mo. Kung sakali mang sumingaw yon, hindi mo na yun maaamoy. Matalim ang tingin ni Mang Dennis sa binata bago ito umalis. Napapailing na lamang ang binata. Nang mawala na ang mga yon, nakahinga na rin ng maluwag si Basilio. Akala ko talaga, mayayari na tayo Mabuti na lang magaling makipaggamunan tong si Mang Narciso at si Basilio.
Kapag alam niyong malakas manindak ang kalaban niyo, mas malakas kayong manindak kaysa sa kanya. Lumipas ang 5 araw. Himala na walang pakiramdam ang mga aswang. Hindi na rin sila ginugulo ng grupo ni Mang Dennis. Sinamantala nila ang mga araw para paghandaan ang maaring biglang paglusob ng mga aswang. Kahit na papaano, nakakuha na rin sila ng mga tao na makakasama nila. Marami silang naakay mula sa baryo ni Mang Narciso. Naturuan na nila ng mga galaw ang mga yon at marurunong na rin namang humawak ng sandata. Mang Narciso, ayos lang talaga na hindi na muna natin papupuntahin dito yung mga kasamaan natin. Kapag uusapan nga namin ni Basilio na huwag na muna, kailangan din kasi nilang bantayan ang baryo namin. Ngayong alam na ng mga aswang kung sino ang kalaban nila. Malamang sa malamang, pupuntirihin na nila ang lugar namin. Saka lang sila pupunta rito kapag nagbigay na tayo ng sinyales. Isa pa, malapit lang naman. Benji, nakita mo ba si Marco? Lumabas yung kanina eh. Ang sabi niya, bibisita lang daw siya sa inyo. Sa isa niyo pang tiyo. Ganun ba? Pumasok na lamang si Basilio sa loob ng bahay. Sinarado niya sandali ang pintuan. Palihim niyang pinagmasdan ang kanyang dibdib. Unti-unti na kasing lumalabas ang pagiging aswang niya roon. Para bang hindi na niya nakukontrol ang paggapang ng itim na balat sa Pero iniisip na lamang niya na baka dahil yun sa malapit na ang kabilugan ng buwan. Habang lumilipas sa mga araw, lalo kong nararamdaman na may nagbabago sa katawan ko. Parang lalo kong lumalakas na hindi ko naman maintindihan. Bumuntong hininga na lamang ang binata. Sandali siyang sumilip sa labas. Nakita niya pa ring abala lang si Mang Narciso at Benji. Kapag nagkataon, gagamit na rin kaya si Mang Narciso ng pagiging aswang niya. Isa yun sa ilang araw nang bumabagabag sa kalooban ni Basilio. Gustong-gusto na niyang itanong sa matanda pero nagkakaroon lang siya ng pag-aalinlangan. Makalipas ang ilang oras, tuluyan nang sumapit ang gabi. Naglatag ng lamesa si Basilio sa labas at doon nila naisipang kumain. Sana, nakagustuhan nyo. Nung nabubuhay pa kasi si Kuya Martin, siya ang nagturo sa akin ng luto na ganyan. Masarap nga talaga magluto ng adobo yung si Martin no? Mabuti naman at naituro niya sa'yo. Nakakamiss rin kasi talaga yung lasa ng luto niya Oo, naalala ko pa nga noon. Walang-wala ako. Pinuntahan niya ako dito. Bigla na lang siyang nag-abot ng karni. Sabi niya ako ang magluto. Hindi ang nangyari, hindi masarap. Kaya ayun, ang daming natira. Pinakain na lang namin sa aso. Nagtawanan sila sa sinabing yon ni Basilio. Pero ang tawanan na yon ay nawala nang mapansin nila ang liwanag sa hindi kalayuan. Pare-pareho silang nagtaka kung ano yon. Tumayo sila. Nanlalaki ang mga mata nila nang mapagtantong ang mga paparating ay ang mga grupo ni Mang Dennis. May mga dalang sulo ang mga yon. Kitang-kita rin nila ang mga sandata ng mga yon. Sa puntong yon, alam na kagad ni Basilio kung ano ang mangyayari. Mukhang di talaga sila naniniwala na hindi ka aswang, insan. Anong gagawin natin ngayon? Ano pa? Di tumakas na. Sa likod ng bahay, sa likod tayo dadaan. Ang mga sandata nyo, dalhin nyo. Paano tong niluto ni Benji? Ang sarap pa naman. Sige na, dalhin mo kung gusto mo. Kanya-kanya na silang dampot ng mga espada nila. Bago pa makalapit sa kanila ang mga manunugis, nakaalis na sila ng bahay. Dumaan sila sa likuran kung saan patungo na yon sa kagubatan. Habang tumatakas sila, narinig pa nila ang sigawan ng mga kasamahan ni Mang Dennis. Talagang tutuluyan na sila ng mga yon kung hindi sila nakaalis doon. Buong akala nila ay makakaligtas na sila sa mga yon. Pero nang nasa gubat na sila, naramdaman ni Basilio na nakasunod pa rin pala ang mga manunugis. Sa puntong ito, nakita na sila ng mga yon. Tinira na sila ng mga palaso. Mabuti na lamang,
Kaya nahihirapan ang mga humahabol sa kanila na patamaan sila. Visit ka talaga, Marco. Sabi ko, damputin mo yung sandata mo eh. Bakit kaldero yan? Sabi mo kasi, daling ko ito eh. Saka, dala ko din naman yung espada ko. Nahihirapan silang patamaan tayo doon. Doon tayo. Mas maraming puno doon. Nang kakaunti na lang ang distansya nila kina Mang Dennis, nagulat na lamang si Marco at Benji nang buhatin silang dalawa ni Basilio at ni Mang Narciso. Uy, anong gagawin nyo? Para mas mabilis tayo. Mang Narciso, babaan nyo na lang ako kaya. Kaya ko naman eh. Kung ano man ang nakikita ninyo, huwag nyo na lang pansinin. Mang Narciso, paunahan, tara! Biglang tumakbo ang dalawa. Nanlalaki ang mga mata ng dalawang binata nang mapansing kakaiba ang pinapakitang lakas ng matandang lalaki. Mang Narciso, bakit ang bilis mong tumakbo? Nalulula ako sa iyo ah. Makalipas lang ang 2 minuto, tuluyan na nga nilang naiwan sila Mang Dennis. Ang kaso nga lang, nang marating na nila ang malawak na kapatagan, nakita nila sa kabilang paanan ng bundok ang mga aswang. Kasama ng mga iyon na matandang babae na si Maxima. Napatigil sila. Dapat siguro talaga, kasama na natin ang mga tropa natin eh. 4 lang tayo oh, tapos may mga umahabol pa sa atin. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala kumausap kay Maxima. Ay, magkakilala kayo? Mag-ex sila. Ex? Ex niya yung aswang? Aswang din si Mang Narciso. Si Mang Narciso, aswang? Tumigil din ang mga aswang nang kakaunting distansya na lang ang layo nito sa kanila. Maxima, makinig ka sa akin. Alam kong hanggang sa mga sandaling ito mahal ka pa rin ako sa'yo. Dahil kung hindi ka naman aatras nung gabing yun eh. Itigil mo na ito, Maxima. Nakikiusap ako sa'yo. Alam kong may mga gusto kang mangyari. Pero matanda na tayo. Isuko mo na ang mga pangarap mong pagharian ng mga aswang ang mga tao. Iba na ang panahon ngayon. Marami nang umusbong ng mga kokontra sa pangarap mo. Pangarap mo na alam mong una pa lang ay hindi naman makabubuti sa lahat. Kaya sige na, pakinggan mo ako at magbagong buhay ka na. Tutulungan kitang makapagsimula ulit. Hindi ka pa rin nagbabago, Narciso. Nasa kalooban mo pa rin pala ang pag-asang babalik ako sa dati. Pero ikinalulungkot ko. Dahil kahit na anong mangyari, hindi na babalik ang dating Maxima na nakilala mo. Lumipas na ang ilang dekada. Nagbago na rin ang pananaw ko dahil sa kalupitan ng mga tao. Magkaiba na tayo ng landas na tinatahak. Dahil kahit na naging aswang ka rin, mas pinili mong maging isang normal na nilalang. Wala rin namang ginawa kundi maghasik din ang kasamaan. Kaya Narciso, ang gabing ito ay ang katapusan ng kung ano man ang namamagitan sa ating dalawa. Isa lang ang maghahari, ang mga tao o ang mga aswang. Yan ang realidad sa mga sandaling ito, kaya yon ang dapat mong isipin. Maxima, hindi pa huli ang lahat. May panahon ka pa. Hindi ka ba nakikinig? Sinabi ko nang wala na akong pag-asang makabalik pa sa dati. Itutuloy ko kung ano man ang aking nasimulan. At ipinapangako ko sa lahat ng kasama ko na kami ang magwawagi ngayong gabi. Mang Narciso, mukhang hindi na po talaga makikinig sa iyo yan. Kailangan na natin maganda. Tama po si Basilio. Wala na po tayo mapapala sa kanya. Pambira, ang tagal kasi ng usapan niyo eh. Nandiyan na tuloy sila Mang Dennis oh. Paglingon nila sa likuran, nakita nilang dumating na ang mga manunugis. Napatigil din ang mga iyon nang madatna nakausap nila ang mga aswang. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Narito ang mga dapat naming iligpit. Hindi na kami pahihirapan. Sabay na namin kayong ihatid sa huli niyong hantungan. Mang Dennis, ang mga aswang ang kalaban natin. Ano? May sinasabi ka ba? Aswang ka rin naman, di ba? Di kalaban ka rin namin. Kung hindi ka makikisa sa amin, Dennis, maraming mawawala sa bilang ninyo. Huwag mo akong tinatakot dahil kayang-kaya namin kayong labanan ng sabay. Mang Dennis, huwag ka nga maging makasarili.
Iniisip mo ba ang kapakanan ng mga kasama mo? Malakas ang mga aswang at ang kailangan natin ngayon ay magkaisa. Mukhang hindi yata nakakasundo ang mga dapat na makakampi. Pwes, wala akong pakialam. Mas maganda nang makakasama kayong mailibing sa lupain na ito. Napapagitnaan sila ng mga aswang at mga manunugis. Nakaramdam na rin sila ng kaba. Kapag nagkataon kasi, sila ang unang mamamatay. Basilio, kagaya kanina, buhatin mo si Marco, akin si Benji. May ipit tayo rito. Talon na lang tayo ng mataas paalis dito. Parang gusto ko yan ah. Uy! Ano na naman ang binabalak niyo sa amin? Wala na tayong choice, pre. Patayin ang mga yan! Paslangin ang mga aswang! Paslangin ang mga traidor! Nang makita nilang magtatakbuhan na patungo sa kinaroroonan nila ang mga yon, lumundag sila ng mataas patungo sa kilid. Ikinagulat ni Mang Dennis ang nakita niya. Kaya naman hindi na nito napansin na nakalapit na pala sa kanila ang mga aswang. Malalakas at mababangis sa mga nakasagupang aswang ni Mang Dennis. Dahil dito, labis ay kinagulat ng pinunong manunugis ang pagiging alanganin nila sa lapat. Dito, mas napagtanto ng matandang lalaki na tama nga ang sinabi sa kanya ni Basilio. Pero dahil mas mataas pa sa ulap ang kanyang pride, hindi niya pa rin yun inintindi. Pinilit itong labanan ng mga aswang. Walang iya ka, Basilio! Plinano mo talaga ang lahat ng ito para maubos kami! Galit na galit si Mang Dennis, pero wala na itong magagawa dahil sila na ang unang kinalaban ng mga aswang. Makalipas nga lang ng ilang minuto, hindi makapaniwala si Mang Dennis na ang mga kasama niya ay nakahiga na halos lahat sa lapag. Hindi niyo ako kakayanin! Kahit na anong gawin ninyo, may hidang nilalang! Magsipaganda na kayo! Tayo na ang susunod na lulusobin ng mga aswang! Handang-handa na po ako! Winasiwas ni Basilio ang kanyang espada. Nakita ng lahat ang itim na usok na biglang pumalibot sa talim ng sandata ng binata. Pero kahit na ganito, hindi pa rin nagpatinag ang mga tauhan ni Maxima. Madaling lumapit ang mga iyon at sa isang iglap, nagsimula ng muli ang labanan. Nawiwindang si Mang Dennis sa nasa saksihan niya. Hindi niya kasi inaasahan na talaga namang magagaling sila Basilio. Kahit baguhan lamang si Marco at Benji, nakikipagsabayan nito sa mga aswang. Si Mang Narciso naman, ginagamit na rin nito ang kalakasan nito bilang aswang. Habang si Basilio, gamit ang kapangyarihan ng espada na sinamahan pa ng kanyang pagiging kakaibang nilalang. Napapaslang nito ng walang kahirap-hirap ang kanilang mga kalaban. Kita sa mukha ni Maxima na hindi nito inakalang makakapalagpas sila Basilio. Mga malalakas na aswang na kasi ang dinala ng matandang babae, pero sinaglit lang yon ng 4. Binigla mo ako, Narciso! Hindi ko inakala na ganito pala kahuhusay yung mga isinama mong tao! Hoy! Ako ang harapin mo! Ako ang una mong kalaban! Ayaw kong kalabanin ng mga mahihina! Manahimik ka! Lalong nainsulto ang pinunong manunugis. Agad-agad itong lumusob para kalabanin si Maxima. Wag! Mang Dennis! Papatayin kitang aswang ka! Papatayin kita! Ah! Nakita na lamang nila si Mang Dennis na sumuka na ng dugo. Nakatarak ang mahahabang kuko ni Maxima sa tiyan nito. Ang mga kagaya mo, wala kang karapatan na maging isang pinuno. Bukod sa mahina ka, hindi ka rin nag-iisip. Sa isang iglap lang, binagsak na ni Maxima ang walang buhay na katawan ni Mang Dennis. Sa puntong ito, nagsimula ng lumusob din si Basilio. Pumwesto naman sa kabila si Mang Narciso. Si Benji at Marco naman inasikaso ang iba pang aswang. Bilang paggalang sa kakayahan ninyo, ilalabas ko kagad ang tunay kong lakas. Kinuha na matandang si Maxima ang itim na bato. Nilunok niya yun nang wala man lang pag-aalinlangan. Ito na nga ba sinasabi ko, Basilio? Kailangan na natin siya katakin bago pa siya makapagpalit ng anyo. Tara na! Lumundag palapit kay Maxima ang dalawa. Sinubukang tagain ni Basilio matandang babae,
Pero laking gulat niya nang makitang mabilis siyang nakailag. Sinubukan din naman ni Mang Narciso pero hindi rin siya umubra. Hanggang sa wala na nga silang nagawa. Tuluyan ang nakapagpalit ng anyo ang matandang si Maxima. Sa likuran mo, Basilio! Nambilog ang mga mata ng binata nang maramdaman niyang nasa likuran na niya si Maxima. Hinawakan siya nito sa balikat at pinisil ng malakas. Ramdam na ramdam ng binata ang puwersa ni Maxima. Mabuti na lamang ay agad siyang nakadistansya. Sa ginawang yun ng matanda, napagtanto ni Basilio na hindi nga talaga siya uubra sa matanda kung pangkaraniwang tao lang siya. Kaya naman, mas lalo niyang ginamit ang kalakasan niya bilang aswang. Muli niyang itinaas sa ere ang kanyang espada. May kung anong itim na usok na naman ang pumalibot doon. Mabilis siyang lumapit kay Maxima. Pagtaga niya rito, nahahawakan siya sa kamay. Pinisil din ang kanyang kamay, dahilan para magkandabali-bali ang daliri niya. Binalibig siya sa gilid. Si Mang Narciso naman ang lumapit. Pero maging ang matandang lalaki ay wala ring magawa. Binalibag lang ni Maxima si Mang Narciso. Pagkatapos, pinagbalingan ulit nito si Basilio na sa mga sandaling ito, hindi pa rin nakaka-recover. Lintik, wala akong magawa. Ano ba? Aray! Isang mahabang kalmotang naramdaman ni Basilio sa kanyang likuran. Inuunti-unti lang siya na matanda. Parang gusto talaga nitong pahirapan muna siya bago tuluyang patayin. Hindi pa natapos doon ang pag-atake ng matandang babae. Hindi yun nakukontento hanggat hindi nalulumpo ang binata. 5 minuto pa lang ang nakakalipas, gutay-gutay na ang damit ni Basilio dahil sa mga kalmot ng aswang. Di ako susuko. Lalabanan kita hanggang sa kauli-uli ang buhay ko. Mamatay ka na! Aktong itatarak ni Maxima ang kamay nito sa dibdib ni Basilio nang biglang dumating naman si Marco at Benji. Sumugod silang dalawa. Tinaga nila si Maxima pero kahit nasugatan nila yon, wala namang epekto sa kalaban nila. Lalo lang itong nagalit. Hinawakan nito si Benji sa liig pero hindi nagpatinag ang lalaki. Tinusok niya sa mata si Maxima gamit ang daliri niya. Dahil dito, nakakuha naman ng pagkakataon si Marco na itarak ang espada sa likuran ng aswang. Ang kaso nga lang, wala pa rin yung naging talab. Ginagalit nyo talaga ako mga bupit kayo! Ang dalawang binata na ang tutuluyan ni Maxima nang makabangon na si Mang Narciso. Meron itong ipinukol na maliit na punyal. Tumama ito sa kaliwang dibdib ni Maxima. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang nakaramdam ng kakaiba si Maxima. Parang nanigas siya sa kinatatayuan niya. Anong ginawa nyo sa akin, Narciso? Anong ginawa mo? Isang punyal na matagal kong inaral para lamang gamitin sa iyo, Maxima. Pasensya ka na. Mahal kita pero kailangan mo nang magpahinga. Ang pagpapahinga mo lamang ang huling simbolo ng pagmamahal ko sa iyo. Patakasin mo ako dito. Papatayin ko kayong lahat. Basilio, ikaw na ang bahala sa kanya. Tumalikod na lamang si Mang Narciso. At habang hindi makagalaw ang pinunong aswang, naramdaman naman ni Basilio ang enerhiyang nanggagaling sa espada. Parang nagkaroon siya ulit ng bagong lakas. Nawala ang kanyang mga galos. Hindi na nagsayang ng oras si Basilio. Mabilis siyang tumakbo palapit kay Maxima. Itinarak na niya ang espada. Sa dibdib nito, dumaloy naman ang itim na usok patungo sa dulo ng espada. Nang hugutin ni Basilio ang espada, dito na tuluyang bumagsak ang aswang na si Maxima. Kailangan mo nang mawala sa mundong ito para makabove on na si Mang Narciso. Saktong kamatayan ni Maxima, wala na rin ang mga aswang. Pagod na pagod at hapding-hapdi sila sa lahat ng sugat na tinamo nila. Pero napapangiti na lamang sila dahil sa tagumpay na kanilang nakamit. Ilang araw ang nakalipas, sabay-sabay na inilibing ang mga manunugis na namatay. Kahit na naging masama sa kanila si Mang Dennis, binigyan pa rin niyo ng maayos at matiwasay na libing.
naihatid ng payapa ang lahat sa huling hantungan. Hindi na naibalik sa dati si Basilio at Mang Narciso. Nanatili silang aswang at natanggap na nila ang katotohanan na mamamatay na lang silang yun ang kanilang kapalaran. Kinilala naman sila sa baryo. Lahat ng tao ay nagtiwala na sa kanila. Pero hindi pa rin nila sinasabi ang tungkol sa pagiging aswang ni Basilio at ni Mang Narciso. Nanatiling lihim yun at tanging silang apat lamang ang nakakaalam. Sige na, kailangan ko na rin bumalik sa baryo ko. Alam kong kailangan na rin nila ng manggagamot doon. Mag-iingat kayo palagi rito. At kung sakali mang may malaki na namang problema, puntahan niyo lang ako sa bahay ko. Maraming salamat o Mang Narciso. Pati na rin sa espadang ibinigay niyo sa akin. Pangako, gagamitin ko sa kabutihan ng espadang ito at ang magiging aswang ko. Maraming salamat Mang Narciso, Basilio at Marco. Dahil sa inyo, pakiramdam ko nakangiti na si Kuya Martin sa langit. Ang saya naman ito. Dapat nag-inom muna tayo bago man lang umalis si Mang Narciso Ano yun? Despedida? Nagtawanan na lamang silang apat ng mga sandaling yon. Baka sa kanilang mga mukha at kahit makahiwalay man ang mga landas nila, alam nilang muli na naman silang pagbubukluri ng kanilang magiging misyon sa susunod pang mga taon. Wakas,